Ang batang mahirap na ito ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa pambansang pagsusulit. Pero dahil mahirap ang pamilya niya, kailangan niyang lumipat sa isang liblib na lugar. Sa kaunting pera, nakarenta lang siya ng isang sira-sirang lumang bahay. Habang kasama ng may-ari para pirmahan ang kontrata, may kotse na bigla nang dumaan. May isang tao sa loob ng kotse. Sabi ng may-ari, iyon ang ikatlong anak ng Kangdo Group pero anak sa labas lang siya. Dito nalaman ng bata na mag-aaral sila sa parehong paaralan ng batang iyon. Nang gumabi, sa kalapit na mansyon, may paputok na nagliliwanag sa langit. Sa ibaba, may masayang party para sa mga mayayaman. Ang host ng party ay si Kang Injo, panganay na anak ng Kangdo Group. Sa loob, si Kang Inha, pangatlong anak, nakakuha't blangkong nakatingin sa labas. Nakatayo roon ang mahirap na bata, hinahangaan ang marangyang party. Nakita rin niya si Inha sa kabilang gusali sa tapat ng kalsada. Kinabukasan, nag-apply ang bata sa tindahan pero di raw sila tumatanggap ng high school. Gulat niya, nakita niya si Inha na naglalagay ng mga gamit sa bulsa niya. Nakita ito ng manager pero di siya nagsalita. Pinagmasdan din ni Inha ang bata na umaalis ng may inis na tingin. Nagpunta naman ang bata sa isang barbecue shop para mag-apply. Mabuti na lang at tinanggap siya ng may-ari. Paglabas ni Taiho, nakita niya si Inha na kumakain ng mansanas sa tabi ng daan. Ayaw magdulot ng gulo si Taiho, kaya tahimik lang siyang naglakad. Pero hindi nagtagal, hinarang siya ni Inha at nanghamon. Ngunit mahinahon lang na sumagot si Taiho at umalis ng taas noo. Kinabukasan, habang nasa klase si Inha, pumasok ang guro at may ipinakilalang bagong estudyante. Pumasok si Taiho at nagpakilala ng maikli. Nang makita ni Inha si Taiho, umiti siya ng mapanghamak. Ipinakilala rin ng guro ang mga tagumpay ni Taiho, kaya nagulat ang lahat ng estudyante. Nagtaka sila kung bakit pumunta ang isang henyo sa ganitong liblib na paaralan. Sa tanghalian, kakain na si Taiho nang inagaw ni Inha ang kanyang upuan. Si Taiho, ayaw ng gulo, pumayag na lang umalis. Pero patuloy na nilagay ni Inha ang paa sa upuan at nagpakita ng dismaya. Hindi nagsalita si Taiho, tumalikod lang at naghanap ng ibang upuan. Naramdaman ni Inha na hinamak siya at binato ang tray kay Taiho. Nawalan na ng pasensya si Taiho, kaya itinapon ang pagkain sa harap ni Inha. Pagkatapos, nagsimula silang mag-away. Tumigil lang ang lahat nang dumating ang guro. Dahil sa away, kinailangan nilang magsulat ng self-criticism sa opisina. Maya-maya, pumasok ang isang lalaking estudyante at sinabing pinayagan ng umalis si Inha. Tumayo si Inha at umalis, binati pa si Taiho ng ingat ka. Kinagabihan, nakatayo si Taiho sa harap ng gym, binabasa ang karatulan ng klase ng MMA. Pero nang makita ang bayad, malungkot siyang umalis. Bigla, lumitaw si Inha, tinanong kung gusto ni Taiho matutong bugbugin siya. Sabi ni Taiho, gusto niyang matutong pumatay ng tao. Nang aalis na si Taiho, biglang nag-alok si Inha na turuan siya. Pero may kondisyon, kailangan talunin ni Taiho si Inha. Sa hamon na to, kahit muntik nang mamatay dati, tinanggap agad ni Taiho. Buti na lang, nang dalhin siya ni Inha sa ring, binigyan siya ng face guard. Pagkatapos, sunod-sunod na tumama ang mga suntok ni Inha kay Taiho. Sa huli, bumagsak si Taiho sa isang suntok sa tiyan. Gayunpaman, pinilit ni Taiho tiisin ang sakit para makapaglaban pa. Bigla, nakita ni Taiho si Inha bilang ama niya na nagsabi, magkita tayo ulit. Di inaasahan, tumayo si Taiho at idiniin si Inha. Sunod-sunod at mabilis niyang sinuntok ang kalaban. Mabuti na lang, ang isip ng isang henyo ay nagpaalala kay Taiho na tumigil agad. Tinanong ni Inha si Taiho kung gusto ba talaga niyang patayin siya. Pagkatapos, inanyayahan ni Inha si Taiho na kumain ng hamburger kasama niya. Nagtawanan sila at nag-usap ng mas magaan ang loob. Inihatid ni Inha si Taiho sa motorsiklo at hiniling na maging kaibigan niya. Pero sinabi ni Taiho na ayaw niya at pumasok sa bahay nang hindi lumilingon. Nagalit ang binata at sumigaw na ibalik ang pera para sa hamburger. Pagkasabi nun, galit na nagmaneho palayo si Inha. Samantala, pinag-isipan din ni Taiho ang alok ng pagkakaibigan ni Inha. Kinabukasan, nang mag-isang nakatayo si Taiho sa bubong ng paaralan, lumapit si Inha at nakipag-usap. Dito, ikinuwento ni Taiho kay Inha ang tungkol sa kanyang pamilya. May amain si Taiho. Dahil sa pang-aabuso sa bahay, nasentensyahan ng kamatayan ang amain at nakakulong. Kailangang magtago ng kanyang ina sa mga tauhan ng amain na humahabol sa kanila. Gusto palang matuto ni Taiho ng martial arts para maprotektahan ang kanyang ina. Bigla namang humingi si Taiho ng pakiusap kay Inha na maging kaibigan niya. Pero di niya inasahan na galit pa pala si Inha sa pagtanggi kahapon, kaya tumanggi rin ito. Agad binago ni Taiho ang mungkahi, iminungkahing maging magkasosyo na lang sila. Hindi lang sa maliliit na paligsahan balak makipagkumpetensya ni Taiho. Nais niyang gamitin si Inha para makalahok sa malalaking paligsahan. Sa katunayan, tutulungan ni Taiho si Inha makuha lahat ng gusto niya. Natawa si Inha, sinabing bukod sa matalinong isip, wala nang ibang magawa si Taiho. Sinabi ni Taiho na ibibigay niya kay Inha ang 0.1% ng kanyang isip at sasama sa Hanjeong University. Magdedesisyon sila ng magkasama kung ano ang gagawin. Ngumiti si Inha sa narinig at doon nagsimula ang pagkakaibigan ng dating magkalaban.
Maraming taon ang lumipas, mag-aaral na ngayon si Taiho sa Hanjeong University. Abala siya sa mahirap na buhay ng pag-aaral at pagtatrabaho. Gumawa siya ng iba't ibang trabaho, mula sa pagiging tutor hanggang sa pagiging porter. Nang araw na yon, paglabas ni Taiho sa banyo, naghihintay na si Inha sa labas. May hawak siyang birthday cake at may kasamang personal chef. Naghanda pala si Inha ng buong salusalo para sa kaarawan ni Taiho. Ngunit hindi tila natuwa o nagulat ang bisita, kaya nadismaya si Inha. Binigyan ni Taiho si Inha ng USB na may ulat na ginawa niya para maipasa ito sa oras. Natanggap ni Inha ang USB at agad nagpadala ng mensahe pabalik kay Taiho. Ito ang address ng isa sa mga mansyon ni Kang Ho. Iminungkahi ni Inha kay department head Muon na maging guro si Taiho sa math ng kapatid niya. Dagdag pa niya, siya lang daw ang mabait kay Taiho ng ganoon. Pagkatapos, inihain ni Inha sa kaibigan ang mamahaling pagkaing inihanda ng pribadong chef. Kinabukasan, pumunta si Taiho sa universidad at sinabihan ng lektor na gusto siyang makita ni Professor Choi. Agad pumunta si Taiho sa pribadong silid para makipagkita sa professor. Pinuri ni Professor Choi ang ulat ni Taiho tungkol sa mga estratehiya ng Kang Ho Group. Nag-alok pa siya na bilhin ang ulat. Ngunit, tumanggi si Taiho, sinabing itinatago niya ang ulat para sa kanyang kinabukasan. Nang lumabas si Taiho, tumawag si Professor Choi sa isang misteryosong tao. Sinabi niyang ang ulat ay magiging bagong lakas ng Kang Ho Group at magbubukas ng bagong era. Ang kausap niya sa telepono ay si Kang Seong-ju, pangalawang anak ng Kang Ho Group. Naghanap si Taiho ng balita tungkol sa Kang Ho Group sa internet. Nalaman niyang nag-aaway ang magkapatid na Kang In-ju at Kang Seong-ju. Pareho silang naghahangad maging Future Strategy Director ng grupo. Nakita ni Taiho ang kapitbahay niyang si Haewon sa library. Subalit, sinubukan ni Taiho na iwasan ang kanyang kapitbahay. Nang bumili siya ng kape, biglang lumitaw si Haewon sa tabi niya. Sinabi nitong magkaklase at kapitbahay sila, pero nagkunwari si Taiho na di siya kilala. Pagkatapos, umalis si Haewon at sinadyang iwanan ang kapeng binili niya para kay Taiho. Hindi naintindihan ni Taiho ang intensyon niya, kaya sumigaw siya, "Hoy, ikaw dyan." Lumingon siya at sinabing Haewon ang pangalan niya. Sabi niya, sa susunod, wag na siyang tawaging Hoy o Jan. Biglang dumating si Inha at nakiusap kay Taiho na sabay silang kumain. Habang kumakain sila, dumaan si Haewon. Hindi niya mapigilang titigan ito. Nakita ito ni Inha at inakala agad na type ni Taiho si Haewon. Kasi di pa raw siya nakatingin ng ganun kanino man. Pero itinanggi ni Taiho at tumayo para umalis. Sabi ni Inha, kung di gusto ni Taiho si Haewon, siya na lang daw ang manliligaw. Narinig ni Taiho pero nagkunwaring walang pakialam at umalis. Patuloy na tiningnan ni Inha si Haewon at napansin na ang cute niya. Nang gabing yon, pumunta si Taiho sa bahay ni Kang Ho para magturo. Sa oras na yon, lumabas si Emya Kang Huijo at nagpakilala sa gwapong tutor. Nang makitang malamig si Taiho sa kanya, lalo pang na-curious si Huijo. Kaya pagkatapos, patuloy na nagtanong si Huijo para alamin ang kanyang interes. Habang nagtuturo si Taiho, tumingin si Huijo sa kanya ng may pagmamahal. Pagkatapos, patuloy na inaakit ni Huijo si Taiho pero hindi pa rin siya natinag. Nang purihin ni Huijo ang kanyang kagwapuhan, tumigil si Taiho. Sinabi niya na hindi mapapagod ang kanyang pasensya sa batang babae. Pagkatapos ng klase, binigyan ni Department Head Muon si Taiho ng advance na sweldo. Pinirmahan din niya ang kontrata ng pagiging kumpidensyal para sa dalaga. Paglabas ni Taiho, nakita niya si Inha na naghihintay sa kotse. Para kay Inha, kakaiba si Huijo sa mga tao sa bahay na yon. Minsan, parang nakababatang kapatid na babae niya si Huijo. Maya-maya, tinanong ni Inha si Taiho tungkol kay Haewon. Sinabi ni Inha na talagang interesado siya kay Haewon. Tinanong niya si Taiho kung saan nakatira, nag-part-time, at ano nang gusto ni Haewon. Nagulat si Taiho nang marinig yon pero ngumiti lang siya ng bahagya at umalis. Umuwi si Taiho at nakakita ng babaeng kumakatok sa pinto ni Haewon. Patuloy siyang sumisigaw ng malakas, nananawagan na buksan ang pinto. Pagkatapos ay binasag niya ang salaming pinto. Galit na lumabas si Haewon pero inagaw ng kanyang ina ang pitakan niya. Sinabi rin niya na naghirap siya para ipanganak at palakihin si Haewon. Kaya nga nakapag-aral siya sa pinakamahusay na universidad sa bansa ngayon. Napatingin si Haewon at nakita si Taiho. Nagkunwari siyang walang alam at pumasok sa bahay. Nang marinig ang ina na humihingi ng pera, nainis ng todo si Taiho. Maya-maya, binuksan niya ang pinto at nakita si Haewon malungkot na naglalakad. Sa oras na yon, muling bumuhos ang ulan. Bigla, lumapit si Taiho may payong, pero tinanong siya ni Haewon bakit kunwari di sila magkakilala. Agad inanyayahan ni Taiho si Haewon na uminom ng beer, bilang magkapitbahay at kaklase. Sa harap ng tindahan, sinabi ni Haewon na mukhang balisa si Taiho, na kailangan magkunwaring walang alam kahit nakita na ang lahat. Sinabi lang ni Taiho na ganoon talaga siya palagi nabubuhay. Kinabukasan sa Kang Ho Group, iniulat ni Section Chief Ju kay Chairman Kang ang schedule ng kanyang dalawang anak na sina Seung-ju at In-jon. Pagkatapos, napansin ni Section Chief Ju ang plano para sa bagong strategy office sa mesa. Agad niyang tinanong si Chairman Kang kung ibibigay niya ang opisina sa isa sa dalawang anak.
Sinabi ni Chairman Kang na hindi pa siya nagdedesisyon kung sino ang pipiliin. Plano rin ni Director Jong na ipamana sa anak niyang si Seung-ju ang Future Strategy Office. Nakipagkita siya kay Inha at hiniling na pumirma ng dokumento para sa pagtanggi sa mana ng mga shares. Kung pipirma si Inha, nangako siyang hindi mawawala ang kanyang pinansyal na suporta. Ngunit sa totoo lang, nahulaan ni Taeho na kakausapin ni Director Jong si Inha para alisin ang anak sa labas at may plano na ang dalawang binata para harapin ito. Pumayag si Inha na pirmahan ang kasunduan dahil planado na ang lahat. Paglabas ni Taeho sa tutoring center, inanunsyo ni Inha na pumirma na siya. Pagkatapos, hinatid ni Inha si Taeho sa bahay para kumain sila. Nang mapansing ubos na ang alak, pumunta si Inha sa tindahan para bumili pa. Habang may bitbit na bag ng alak, nakita ni Inha si Haewon na pumasok. Bigla, pinigilan ni Inha si Haewon sa pagbili ng beer, sinabing marami na siyang nabili. Tapos, isinama ni Inha si Haewon sa bahay ni Taeho. Inimbitahan niya silang lahat sa kanyang bahay dahil maluwag at komportable ito. Pumayag si Haewon nang marinig niya yon. Sinabi ni Taeho na kailangan niyang maglinis muna bago umalis. Nagdahilan si Haewon na gusto niyang mag-CR para makapasok sa bahay. Nang makita ni Taeho si Haewon na pumasok, agad niyang itinago ang kanyang damit panloob. Natawa si Haewon at inaasar siya, nahiya ka ba? Ginamit lang niya ang banyo bilang dahilan para may sabihin sa kanya. Hindi niya sinundan si Inha dito dahil kay Taeho. Hindi nakalimutan ni Haewon na sabihin medyo cute si Taeho ngayon. Hindi alam ni Taeho kung ano ang cute sa kanya nang marinig niya ang papuri. Pagkatapos, pumunta sila sa bahay ni Inha para uminom at mag-usap. Umupo si Inha sa tabi ni Haewon at tinanong kung gusto niyang maging girlfriend niya. Pagkatapos, hiniling niya kay Taeho na ipakilala siya kay Haewon. Sabi ni Taeho, marami si Inha, marami ring nawala pero sobrang yaman niya kaya di mahalaga kung may mawala. Sabi ni Haewon, abala siya sa pagtatrabaho para kumita kaya wala siyang relasyon. Kung patuloy siyang liligawan ni Inha, hindi siya magiging komportable. Tumingin si Haewon kay Taeho at nakitang walang reaksyon nang umamin si Inha sa kanya. Hindi rin naglakas loob si Taeho na tumingin ng diretsyo kay Haewon. Sa salamin, nakita lang niya na talagang masaya ito. Pagkatapos, sinabi ni Inha na iuwi niya si Haewon pero pinigilan siya ni Taeho dahil lasing na raw. Sa bus, nag-text si Haewon kay Taeho na mag-inuman silang dalawa lang. Sa mataas na lugar, may hawak silang beer habang pinapanood ang Gabing Langit. Akala ni Haewon, kasama ni Taeho si Inha para umasenso. Sabi niya, baka pareho lang ang kanilang layunin. Tinanong niya kung tutulungan siya ni Taeho kung humingi siya ng tulong. Nag-isip si Taeho, sabi hindi. Pero hindi niya hahadlangan si Haewon. Tumayo si Taeho para umalis pero sinabi ni Haewon na tutulungan niya ito. Nagtataka si Inha bakit di sinabi ni Taeho na kapitbahay niya si Haewon. Dumaan si Taeho sa tindahan kung saan sila nag-usap ni Haewon at biglang nagsisi. Kinabukasan, habang naghahapunan ang pamilya Kangho, iminungkahi ni Iwijo na anyayahan si Inha sa hapunan sa Sabado ng gabi. Agad tumutol ang panganay na si Injon dahil bawal si Inha sa bahay na ito. Hindi rin sang-ayon ang kanyang ina sa ideya ng anak. Gayunman, pinasuri ni Chairman Kang kay Head Muon ang schedule ni Inha sa Sabado. Mahigpit na tumutol si Director Jong sa pagpapapunta kay Inha sa bahay para sa hapunan. Sinabi ng asawa na sinunod ni Inha ang kahilingang isuko ang mana at hindi siya dapat magkunwaring walang alam. Lahat ng may kinalaman sa Kangho Group ay dapat niyang pagdesisyonan. Pagkatapos noon, tinawagan agad ni Chairman Kang si Inha. Galit na galit si Director Jong at agad na lumabas. Inanyayahan ni Chairman Kang si Inha sa mansyon para sa hapunan sa Sabado ng gabi. Labis na nagulat ang anak sa labas nang marinig ito. Nagulat si Taeho nang marinig ang kwento ni Inha dahil di niya inakala na mas mabilis kumilos si Chairman Kang. Itinapon ni Director Jong ang papel ng pangakong pagsuko sa mana ni Inha sa harap ni Chairman Kang at umalis ng galit. Sinabi ni Taeho kay Inha na si Chairman Kang ay isang taong malamig at walang puso. Marahil balak din niyang alisin ang mana ni Inha. Mabait siya sa kanya para lang parusahan ang asawa sa pag-alis ng kapangyarihang magdesisyon. Hindi magtatagal ang kabaitan niya. Kailangan ipakita ni Inha na inosente siya, di magiliw, alam ang lugar pero kayang umakyat, at di sakim. Kailangan niyang iparamdam kay Chairman Kang ang ganoong uri ng tao mula sa kanya. Hinikayat din ni Taeho si Inha na kahit mahirap kaya niya ito. Ipinangako ni Chairman Kang na isusuko ang mana kay Section Chief Jo. Tinanong niya kung may iba pang tungkol sa Kangho Group na hindi niya alam. Pinaalalahanan din ni Chairman Kang si Section Chief Jo na huwag siyang ipagkanulo. Gusto ni Chairman Kang na kunin ang Minton Law Firm bilang bagong legal na tagapayo. Bibilhin niya ang Minton at gagamitin itong sandata para palakasin ang Kangho. Sa ngayon, lihim ito na alam lang ni na Chairman Kang at Section Chief Jo. Kung may magsisiwalat nito, malamang galing kay Section Chief Jo. Nangako ang chairman na ibibigay ang Minton kay Section Chief Jo kasama niya ng 19 taon. Tumango si Section Chief Jo at paulit-ulit na nagpasalamat sa chairman. Pagkatapos nito, inutusan ni Chairman Kang si Chief Jo na hawakan ang pangakong pagtatalikod sa mana dahil baka kailanganin ito balang araw. Sa oras na yon, pumunta si Seong-ju sa universidad para makipagkita kay Professor Choi.
Binasa niya ang planong Co-Prosperity Center na ginawa ni Taiho nang may malaking interes. Sinabi ng propesor na ito ang pinakamalakas na sandata para maging may-ari siya ng Kangho. Hiniling ni Seongju kay Professor Choi na magbitiw sa trabaho. Nangako siyang gawing direktor ang propesor para sama-samang itayo ang Co-Prosperity Center. Samantala, nakaupo si Huijo sa isang kainan, nagdodrawing ng larawan ng kanyang tutor. Maya-maya, pumasok si Inha at binati ang kapatid na matagal na niyang hindi nakita. Tinanong niya si Huijo kung di siya takot parusahan ng nanay niya sa pagliban sa klase. Sinabi ni Huijo na sinuhol niya ang guro. Sa oras na yon, pumasok ang tauhan ng kainan. Nagulat si Inha nang malaman na si Haiwon pala ito. Nang malaman ni Huijo na kaibigan pala ng kapatid niya ang babaeng staff, agad niyang tinanong kung kilala nito si Taiho. Sinabi ni Huijo na ayaw niyang may ibang babae sa paligid ng kanyang lalaki. Pagkatapos, umiti si Huijo at sinabing nagbibiro lang siya. Mabilis na sumagot si Haiwon na ayaw rin niyang may babae sa paligid ng kanyang lalaki. Nang marinig ito, nagsimulang makaramdam ng hindi maganda si Huijo. Pagka-order nila, umalis si Haiwon at tiningnan siya ni Huijo ng masama. Pagkahatid kay Huijo, bumalik si Inha sa restaurant. Gusto niyang humingi ng paumanhin kay Haiwon sa ugali ng kapatid niya. Nag-alok siyang ihatid si Haiwon pero sabi nito abala siya at walang oras makipag-date. Kinabukasan, pumunta si Inha sa mansyon ng Kangho at lumabas ang panganay na nagsabing may mabaho. Lumitaw si Huijo at sinabi kay Inha na huwag pansinin ang sinabi nito. Nang ituro ng panganay ang mukha ni Huijo, kinagat niya ang kamay nito. Galit na galit si Injo kaya inutusan si Department Head Muon na palayasin agad si Inha. Dumating si Director Jung at inakala na si Inha ang nagdulot ng gulo sa kanilang pamilya. Pinaalalahanan din siya na dapat niyang alamin ang kanyang lugar at huwag nang pumunta sa mansyon. Pagkatapos, sinabi ni Section Chief Muon kay Chairman Kang na umalis agad si Inha nang marinig yon. Sumakay si Taiho ng taxi papuntang Dalampasigan para hanapin si Inha. Nalungkot si Inha dahil hinahamak pa rin siya sa pagpasok sa mansyon. Sinabi ni Taiho na alam na niya ang gagawin. Kailangan magtiis si Inha ng kahihiyan pero tutulungan siya ni Taiho maging anak ng pamilya Kangho. Gaya ng inaasahan, nagkita sina Seongju at Professor Choi kaya siguradong itatayo ang Co-Prosperity Center. Sa wakas, nagsimula na ang plano ni Taiho at Inha. Nang gabi, habang kumakain ang pamilya, nagalit si Huijo dahil walang nagmalasakit sa pag-alis ni Inha. Tapos, nakipagtalo siya ng malakas sa panganay niyang kapatid. Agad na nagsalita si Chairman Kang para pigilan siya, pero tumayo pa rin si Huijo, pinagsabihan ang lahat at umalis. Dito, tinanong ni Chairman Kang ang panganay niya bakit siya ininsulto sa sarili niyang bahay. Siya ang nag-imbita kay Inha, pero pinalayas ito ni Injo. Binalaan din niya na may karampatang parusa dahil ininsulto siya ni Injo. Sumunod si Director Jong at sinampal si Huijo. Sabi niya, 17 na si Huijo at nasa hustong gulang na. Hindi na niya patatawarin ang pabata-batang ugali ng anak. Sinabi ng ina na kumilos ng naayon pero ipinaalala ring magdadala ng yelo ang katulong. Pinuntahan ni Director Jong si Department Head Muon para magtanong tungkol kay Huijo. Sinabi ni Department Head Muon na ang bagong guro sa math ng dalaga ay kaibigan niyang Master Inha dahil sinabi nito na may kaibigan sa hirap na naghahanap ng trabaho. Sa oras na yon, tumakbo ang katulong para ibalita na wala nang makitang bakas ng dalaga. Ngayon, naglalakad si Huijo sa kalsada at patuloy na tinatanggihan ang mga tawag ng kanyang ina. Natakot siya nang mag-isa sa liblib na lugar, kaya agad niyang tinawagan si Taiho at sinabing tumakas siya sa bahay. Tumakbo si Huijo sa sports field at humiga sa lupa dahil sobrang pagod na siya. Pagkatapos, natuwa siya nang dumating si Taiho. Gayunpaman, hiniling ni Taiho kay Huijo na umuwi agad. Sa sandaling yon, dumating din si Haiwon. Agad na ipinagtanggol ni Huijo ang kanyang sarili at ipinakilala si Taiho bilang kanyang guro sa math. Kung kailangan ni Haiwon ng kaibigan, sapat na si Inha. Matapos sabihin yon, hinawakan niya ang braso ni Taiho. Sa oras ding yon, dumating si Inha pero ayaw ni Huijo sumakay sa kotse. Pagkatapos, hiniling ni Huijo na sumama si Taiho sa kanya. Kung hindi, ayaw niyang pumunta kahit saan. Nakiusap din si Inha kay Taiho na sumakay sa kotse. Nagsalita rin si Haiwon para humingi ng masasakyan pauwi. Ipinakilala niya ang sarili kay Huijo bilang kapitbahay ni Taiho. Pagdating sa bahay, lalo pang nagulat si Huijo sa lapit ng bahay ni Taiho at Haiwon. Nag-alala siya na baka magkita sila gabi-gabi. Pag-uwi ng lahat, agad pinaalalahanan ni Inha ang kapatid na bawal makipagrelasyon kay Taiho. Tinanong lang ni Huijo kung type ng kapatid si Haiwon. Umaasa siyang magustuhan ni Haiwon ang kapatid niya agad. Pagkatapos, kinabahan si Huijo sa lapit ng bahay ni Taiho at Haiwon. Lumabas si Taiho at nakita si Haiwon na nakatayo, nakatingin sa isang mag-asawa. Sa oras na yon, nakatanggap siya ng text mula kay Department Head Muon na nagsasabing tapos na ang kontrata niya sa pagtuturo. Kinabukasan, nagmadaling lumabas si Huijo nang malaman na nagpalit ng guro sa math pero pinigilan siya ng masigasig na katulong. Napilitan si Huijo na sabihing papasok siya sa paaralan bilang dahilan para makalabas. Malungkot na nakaupo si Huijo sa kotse at inutusan ang driver na huminto.
Agad siyang sumakay ng taxi para umalis kahit mahina ang pagtutol ng driver. Dumiretso si Huijo sa universidad para kausapin si Taiho. Sa oras ding iyon, dumaan si Haiwon at nakita sila. Malamig na kinuha ni Taiho ang telepono at tinawagan si Department Head Moon. Sinabi niya na ipadala ang account number para maibalik ang paunang bayad sa pagtuturo. Pagkatapos, sinabi niya kay Huijo na siya'y empleyado lang at si Huijo ang amo. Tapos na ang kontrata, pati na rin ang relasyon nila. Muli, pinagtibay ni Taiho na hindi kayang talunin ni Huijo ang kanyang pasensya. Galit na sinabi ni Huijo na nakalimutan na ang relasyon nila bilang amo at empleyado. Sarkastiko niyang sinabi kay Taiho na magsikap pa sa hangganan na itinakda niya. Pagkatapos, malamig niyang tinawag ang driver para sunduin siya. Di inaasahan, umiyak ng todo ang babae sa kotse, di alam ng driver ang gagawin. Pagdating ni Taiho sa library ng paaralan, naroon si Haiwon. Tinanong niya kung bakit sobrang lamig ng pakikitungo niya kay Huijo. Pinaalala rin niya na isaalang-alang si Huijo bilang isa sa kanyang paraan. Pero sabi ni Taiho, hindi niya kailangan ang payo nito. Pagkasabi nun, tumalikod siya at naglakad palayo. Pagkatapos, umalis na rin si Haiwon. Pero si Inha pala na nasa sulok ay nakarinig ng lahat. Nagtataka siya sa ibig sabihin ni Haiwon tungkol doon. Ngayon, part-time na sa kasino ang nanay ni Haiwon. Gusto niyang yumaman para makipagsugal sa lahat ng tao roon. Naisip niya kung dapat niyang hanapin ang anak at humingi ng dagdag na pera. Bigla niyang nakita ang maraming kahon ng perang dinadala sa loob. Nang umalis ang pinuno, lumapit siya sa lugar. Palihim niyang binuksan ang pinto at pumasok sa silid ng pinuno. Kumuha siya ng makapal na pera at mabilis na tumakas. Kinabukasan, paglabas ni Haiwon sa lecture hall, hinarang siya ng pinuno at mga tauhan. Hiningi niya kay Haiwon ang 50 milyong ninakaw ng kanyang ina. Bigla-bigla, sinabi ni Haiwon na wala siyang ina. Dapat nilang hanapin ang babae o magreklamo sa pulis. Paglabas ni Haiwon, inutusan ng pinuno ang 2 tauhan na habulin siya. Pagkatapos, sinimulan ng 2 tauhan na harangan si Haiwon. Sinampal siya ng pinuno pero agad na sumagot si Haiwon. Inaatake na sana siya ng galit na leader nang dumating si Taiho sa tamang oras para pigilan ito. Sa kabutihang palad, dumating din ang seguridad ng universidad. Nagbanta lang ang leader na pupunta sa bahay ni Haiwon bago umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Hinila ni Taiho ang kamay ni Haiwon at naglakad papasok sa lecture hall. Tinanong niya kung may lugar ba para makaiwas sa mga taong iyon. Sabi ni Haiwon, naranasan niya ito dati pero di siya tumatakas dahil para na ring aminin na pamilya niya yung babae. Wala siyang ginawang mali kaya wala siyang dapat katakutan. Naglalaro ng basketball si Inha nang may kaibigan na tumakbo at nagbalita tungkol kay Haiwon. Nang oras na iyon, tinawagan din ni Inha si Haiwon pero sinadya niyang di sagutin ang tawag. Pauwi na si Taiho, nag-aalala pa kay Haiwon kaya nagpa siyang bumalik sa paaralan para hanapin siya. Nagmamadali ring maghanap si Inha kay Haiwon sa lahat ng lugar. Natagpuan niya ito sa loob ng lecture hall. Niyakap ni Inha si Haiwon at sinabing labis siyang nag-aalala. Bigla namang hinalikan ni Inha si Haiwon sa labi. Dumating si Taiho at nakita ang dalawang naghahalikan. Napatingin din si Haiwon sa direksyon ni Taiho. Nagulat si Taiho pero umalis na lang para di sila maistorbo. Hindi tinanggihan ni Haiwon ang yakap ng binata. Sumakay si Taiho ng bus pauwi, medyo naguguluhan. Pagkababa ng bus, agad siyang tumakbo pauwi. Nakita niya si Haiwon na may dalang maleta. Sinabi nitong pansamantala siyang titira sa bahay ni Inha. Hinila ni Taiho si Haiwon, sinabihang wag umalis. Pero nang makita niyang nag-aalinlangan si Taiho, agad nagsalita si Haiwon. Sinabi niya kung ganito pa rin, hindi sila magkakaroon ng magandang wakas. Tinanong din niya pabalik, di ba gusto mo rin ng bagong buhay? Kung mag-aalinlangan sila, walang magbabago. Pagkatapos nun, umalis si Haiwon, iniwan si Taiho na walang magawa. Umuwi si Taiho at pinag-isipan ang sinabi ni Haiwon sa kanya. Bigla na lang, kumatok si Haiwon sa pinto. Sa sandaling iyon, tumawag din si Inha. Ibababa na sana ni Taiho pero pinili niyang sagutin ang tawag. Sa labas, umalis din si Haiwon nang nadismaya matapos maghintay. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Naitatag na ang Co-Prosperity Center at nagdiriwang ng ika-5 taon. Inaayos ni Young Master Inha ang damit para pumila sa mga empleyado. Dumating si Chairman Kang kasama sina Seongju at Inju, mga anak niya. Dumating din si Professor Choi at pumasok. Yumuko si Inha sa chairman pero di tiningnan ng ama ang iligal na anak. Ipinakilala ng profesor si Taiho bilang sumulat ng talumpati. Nagpakilala si Taiho bilang taga-Global Leadership Training Group. Ang pangalan niya ay Han Taiho. Hiningi ni Chairman Kang na makausap si Taiho ng pribado. Biglang inanunsyo ng chairman na tinanggal niya si Taiho. Sinabi niyang hindi si Taiho ang nag-angat sa sentro, kundi ang kanyang tao. Sinabi ni Taiho na kaya niyang gumawa ng bagong kangho kahit saan. Binanggit ni Chairman Kang ang kriminal na ama ni Taiho para pukawin siya. Nang makitang nagalit si Taiho, agad siyang pinagsabihan ng chairman. Para magtrabaho sa kanya, di dapat ipakita ni Taiho ang galit kahit saglit. Kailangan niyang itago ang tunay na pagkatao mula noon at kailangan ng taong may malakas na espiritu sa tabi.
Pagkatapos, nagbigay din si Chairman Kang ng talumpati sa lahat ng empleyado ng Co-Prosperity Center gamit ang sanaysay ni Taiho. Nang umalis ang mga delegasyon, sinabi ni Taiho kay Inha na malapit nang alisin si Director Choi dahil nawalan na ng silbi. Binalak ni Seongju na gamitin ang Co-Prosperity Center bilang sandata para sakupin ang Kangho Group. Pumasok si Taiho para batiin si Chairman Kang at mula noon, naging personal na kalihim na rin siya ni Chairman Kang. 5 taon pa ang lumipas. Isang araw, habang lumalangoy si Chairman Kang, bigla siyang nawalan ng malay. Sumugod ang pamilya sa ospital, pero pagdating nila, nakita nilang mahinahon lang na kumakain ng steak ang chairman. Labis na nainis sina Director Jong at Inju sa presensya ni Taiho doon. Umuwi ang lahat at nagpahayag ng pagkabalisa dahil laging pinupuri ni Chairman Kang si Taiho sa nakalipas na 5 taon. Sa oras na yon, pumasok si Taiho sa silid ng ospital para makita si Chairman Kang. Sinabi niya na nangako si Congressman Kim na ihalal siya ayon sa nais ng chairman. Sabi ng chairman, kapag naging leader ng partido si Congressman Kim, magsisimula na ang Royal Road Project. 1 taon bago, binalak ni Chairman Kang na magtayo ng malaking lungsod sa dalampasigan bilang bansa sa loob ng Korea. Inihayag ni Chairman Kang na nabili na ang lupa para sa Royal Road. Ngayon, kailangan na lang nilang simulan ang konstruksyon. Si Inha ay manager sa isang IT company, maliit na subsidiary ng Kangho Group. Si Haewon ay nasa Hanmi Party, namamahala sa pangangampanya sa politika. Nag-shooting si Seongju kasama si Congressman Lee para magkaroon ng koneksyon sa politika. Hindi niya alam na ang camera system sa shooting club ay nahack ng batang hacker at lahat ng data ay na-download. Agad na ipinadala ang mga larawang ito kay Taiho. Sinabi niya kina Inha at Haewon na sa 5 araw, ihahalal si Congressman Lee sa Hanmi Party at aasa si Seongju sa kanya para atakihin ang Royal Road. Gaya ng inaasahan, sa komperensya ng Hanmi Party, nahalal din si Congressman Lee bilang pinuno ng partido. Si Haewon ay miyembro rin ng campaign team ng kongresistang ito. Galit na galit si Chairman Kang nang hindi si Congressman Kim ang nanalo, kundi si Congressman Lee. Kaya inatake siya sa puso at kinailangang uminom ng gamot. Inutusan ni Chairman Kang si Taiho na siya satin kung sino ang nasa likod ng posisyon ni Congressman Lee. Nang oras ding iyon, itinaas ni na Director Jong at ng kanyang anak ang kanilang mga baso para ipagdiwang ang halalan ng kanilang sinuportahang puwersa. Kinausap ni Taiho si Haewon ng pribado at tinanong kung naisip na niyang pakasalan si Inha. Nang sabihin ni Haewon na di pa siya handa, agad binago ni Taiho ang usapan tungkol sa trabaho. Sabi niya, binili na raw ni Chairman Kang ang lupa para sa Royal Road. Kung matagumpay, ayos lang. Pero kung hindi, kakasuhan siya ng paglabag sa tiwala at katiwalian. Hiningi ni Taiho kay Haewon ang dagdag na impormasyon tungkol sa Hanmi Party at Seongju sa loob ng 2 araw. Kinabukasan, pumunta si Haewon sa Hanmi Party para magtrabaho at sinubukang lapitan si Chief Park. Siya rin ang tumulong ng malaki kay Congressman Lee sa kampanyang ito sa eleksyon. Inimbitahan siya ni Chief Park sa salu-salo kasama ang ibang katulong pero tumanggi siya dahil may lakad siya. Samantala, labis na nagalit si Heejun nang sabihin ng hipag na inayos ng kanyang ina ang kasal niya kay Ko Hae-chan, isang batang amo. Agad siyang nagmaneho para kausapin ang kanyang tunay na ina. Sa oras na yon, inihayag ni Director John na maghahanda siya kaagad ng engagement ceremony para sa anak. Sinabi agad ni Heejun na hindi alam ng kanyang ina ang mga masasamang ginawa ni Ko Hae-chan sa Amerika. Ayon sa alam ni Heejun, maglaro lang ang alam niya. Hindi rin gusto ni Heejun ang sapilitang pag-aasawa. Ayaw niyang mamuhay ng malungkot tulad ng kanyang ina. Kung pipilitin siya ulit ng ina, baka umalis na lang siya sa mundong ito. Iginiit din ni Heejun na wala siyang sinabi bago umalis. Pagkalabas, gusto agad ni Heejun tawagan ng staff para alamin ang tungkol sa nobyo. Habang nag-scroll sa contacts, nakita ni Heejun ang pangalang Taiho pero tinignan lang at hindi tinawagan. Para kay Haewon, may lakad siya sa isang restaurant ngayong gabi. Sa VIP room ng restaurant, sinusuyo ni Department Head Go ang mga party assistant na sumapi kay Seongju dahil mapapabagsak din si Chairman Kang. May nakatanim na aparatong pang-espiya sa ilalim ng mesa, kaya malinaw na naririnig ni Haewon ang usapan. Pagkatapos, binigyan niya ng malaking halaga ang tauhan ng restaurant. Saka nag-text siya kay Taiho na pumunta agad sa bahay ni Inha. Inihayag ni Haewon na iluluklok ni Seongju si Congressman Lee bilang tagapamahala ng National Assembly. Matapos sirain ang Royal Road Project, akusahan nila si Chairman Kang ng katiwalian. Kapag napabagsak na si Chairman Kang, ihihiwalay ang Co-Prosperity Center sa Kangho Group at magiging joint stock company. Sa gayon, balak ni Seongju na agawin ang puso ng Kangho para magtayo ng bagong imperyo. Kailangan nilang hikayatin si Chairman Kang na ihiwalay muna ang sentro sa Kangho. Sabi ni Taiho, di pababayaan ni Chairman Kang ang sentro. Si Congressman Lee ang pain para galitin si Chairman Kang at tanggalin si Seongju. Tiniyak din ni Taiho na wala silang makukuha sina Seongju at Congressman Lee. Pinuntahan niya si Gwanji, nakita litrato ni Director Kang at anak na kasama si Director Chu. Sabi ni Gwanji, kunwaring tulong sa Africa yan pero panglinis lang ng pera. Ilang araw bago yon, nakipagkita si Director John kay Director Chu sa shooting club. Biglang lumitaw si Seongju, inaakit si Director Chu para ibagsak si Chairman Kang.
Hiningi ni Seongju kay Director Chu ang papeles ng Minton Law Firm mula 15 taon na. Gusto niyang makahanap ng ebidensya ng katiwalian ng kanyang ama. Nang tumalikod si Director Chu, nangako si Seongju na hahayaan siyang mamuno sa sariling global law firm. Sa oras na yon, siya na ang boss at di na kailangang makinig sa iba. Nang gabing iyon, habang tulog si Seongju, bigla na lang bumukas ang kanyang cellphone. Lumabas na ito pala'y na-access at kinokontrol ni Gwanji. Kinabukasan, nag-text din si Director Chu kay Seongju, pumapayag na makipagtulungan. Hiniling niya kay Seongju na tuparin ang pangako, pero bumulong si Seongju na nangako lang, di na angakong tutuparin. Narinig ni Gwanji ang mga salitang ito at nagpadala ng mensahe kay Taeho. Maya-maya, ikinonekta ni Seongju ang kanyang cellphone sa computer. Nagsimula ring mag-download si Gwanji ng mga lihim na dokumentong nakaimbak doon. Kinabukasan, may naghatid ng USB drive na ipinadala ni Director Chu kay Seongju. Laman nito ang mga dokumentong nagpapatunay na si Chairman Kang ay nanuhol para mabili ang Minton Law Firm. Labis na nagulat si Gwanji nang makita niya ito. Nag-appointment si Director John para makipagkita sa direktor ng Kanggo Hospital, kung saan ginagamot si Chairman Kang. Gusto niyang alamin ang totoong kalagayan ng kalusugan ni Chairman Kang. Nang tumanggi ang direktor, nagbanta si Director Jiang na ibubunyag ang kanyang ginagawa. Itinalaga pala niya ang anak, dating nasa rehab, bilang pinuno ng surgery department sa Kanggo Hospital. Iniulat ni Taeho na may biniling villa sa Spain sa pangalan ng anak na babae ni Congressman Lee. May Swiss bank account din sa pangalan niya na tumanggap ng 5 milyon mula sa African Refugee Org na Sea Africa. Napag-isip ni Chairman Kang na ito ay paraan para gawing legal ang pera ng art fund ni Director Jiang. Sinabi rin ni Taeho na gagamitin ni Seongju ang Co-Prosperity Center para ibagsak ang Kanggo Group. Dagdag pa niya, ang Minton Law Firm ay maaaring maging pinakamalaking kahinaan ni Chairman Kang. Alam na pala ni Vice Chairman Seongju ang kahinaan na yon. Ipinakita ni Taeho ang larawan ni Seongju na lihim na nakikipagkita kay Director Chu. Nagalit ng todo si Chairman Kang sa pagtataksil ni Director Chu. Agad niyang sinabihan si Taeho na tawagan si Director Chu. Sinunod ni Taeho ang utos at tinawag si Director Chu para pumunta agad sa kumpanya. Paglabas ni Haewon sa trabaho, dumating si Inha sa supercar at niyaya siya sa beach. Humiga sila sa harap ng malaking screen na nagpapakita ng mga larawan ng dagat. Bigla na lang nag-alok si Inha kay Haewon na magpakasal sa kanya. Ngumiti si Haewon, pumayag, at sinabing malapit na ang araw na papasok siya sa mansyon. Pagkatapos ay mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Inha. Tinawag ni Chairman Kang si Director Chu at mga tauhan ng Kangho para sa bagong plano. Hiniling ni Taeho na ibigay ang mga cellphone para hindi kumalat ang lihim na impormasyon. Natakot si Director Chu at hindi na nagsalita. Habang nag-aaral ng organizational chart, nagtago si Director Chu sa banyo. Alam niyang may matinding plano si Chairman Kang laban kay Seongjo. Nalilito siya kung paano ipaalam kay Seongjo ang balitang ito. Nang buksan niya ang pinto at lumabas, nakita niya si Taeho na nakatayo roon. Iniabot ni Taeho ang telepono kay Director Chu, ngunit sinabi nitong hindi niya malalabag ang mga patakaran. Bumalik si Director Chu sa kanyang pwesto sa trabaho. Mukhang nag-aalala siya nang may ulat si Taeho kay Chairman Kang. Tumakbo si Seongjo para sabihin kay Director Jiang na binabawi ng ama niya ang Co-Prosperity Center. Tinawagan siya ni Director Chu para ipaalam ang balita. Nang marinig ito ng ina, ginamit niya ang huling paraan para makontrol ang Kangho. Pumasok si Chairman Kang sa pulong ng Kangho Group at pinuri ang mga ambag ni Seongjo. Pagkatapos, inihayag niyang ibibigay niya ang mga stock ng Kangho kay Seongjo. Labis na natuwa ang panganay na anak nang marinig ito. Idinagdag ni Chairman Kang na ang Co-Prosperity Center ay muling ayusin at mapapasa kanya. Nangako siyang hindi sisirain ang nilikha ni Vice Chairman Seongjo. Babalik si Director Choi bilang direktor ng Co-Prosperity Center. Noong nakaraang araw, lihim na pinuntahan ni Taeho si Director Choi. Tinalikuran siya ni Seongjo. Nangakong ibabalik si Director Choi, pero ngayon siya ang lalaban kay Seongjo. Bumalik si Seongjo sa kanyang silid ng galit na galit. Pinigilan siya ng ama sa paglipat sa kanya sa ibang subsidiary. Kinabukasan, maraming taga-usig ang dumating sa Kangho Group sa utos ni Prosecutor Ha. Bago yon, sinabi ng punong taga-usig na nakatanggap siya ng anonymous email. Tungkol ito sa bombang maaaring pumatay kay Chairman Kang ng Kangho Group. Lahat ng taga-usig ay sumugod at kinuha ang mga dokumento ng kumpanya. Kinuha ni Director Jiang ang USB at hiningi sa asawa na ibalik ang center sa anak. Ipinakita niya ang USB, sinabing may ebidensya ito na kinuha ni Chairman Kang ang Minton Law Firm, kasama ang mga iligal na hakbang para sa kanyang posisyon. Sisirain niya ang pangarap na matagal nang pinapangarap nito. Inatake sa puso si Chairman Kang at lumabas, pero patuloy siyang binantaan ng asawa na gagawin ang lahat para sa anak nila. Inilagay niya ang USB sa mesa at sinabing kopya lang iyon. Noon, may tumawag na nagsabing pupunta ang taga-usig sa Kangho para maghalughog. Agad niyang sinabi sa asawa na balak niyang gawin yon para ibagsak siya. Pero hindi inaasahan, may iba nang gumawa nito para sa kanya. Iginiit ni Chairman Kang na lalaban siya, pero inatake sa puso at nanghina. Kinuha ni Chairman Kang ang kahon ng gamot, pero nahulog ito sa sahig. Pupulutin sana ng asawa niya, pero nagdalawang isip siya.
Ilang sandali matapos bumagsak si Chairman Kang, pumasok si Taiho. Kinuha niya ang gamot at tumawag sa ambulansya. Masigasig na inutusan ni Prosecutor Ha ang mga tauhan na kolektahin ang mga dokumento. Biglang tumawag ang punong taga-usig, hiniling na itigil kaagad ang paghahanap. Kaya, inutusan ni Prosecutor Ha ang mga tauhan na umurong. Sinabi rin niya sa mga kasamahan na napakaswerte ni Chairman Kang. Nawalan ng malay si Chairman Kang. Galit na galit si Prosecutor Ha dahil nawalan ng malay si Chairman Kang. Tumakbo si Injo sa silid at tinanong ang ginawa ni Director Jiang sa ama niya. Alam niyang kasama niya ito pero hiniling ng madrasta na tumahimik para makapagpahinga ang asawa niya. Kamakailan lang nalaman niyang pwedeng ma-cardiac arrest si Chairman Kang anumang oras. Nang sinabi ni Injo na alam niya ang balak, nagkunwaring nagulat si Director Jiang. Habang nagtatalo ang magkapatid, pumasok si Taiho at pinaalis ang lahat para sa chairman. Nagbigay halimbawa si Director Jiang at unang umalis. Tumingin si Huijo kay Taiho bago sinundan ang kanyang ina. Sinabihan ni Injo si Taiho na huwag mayabang bago umalis kasama ang asawa. Sa labas, sinabi ni Huijo na may gagawin siya at di siya makakasama sa kanyang ina. Sinabi ni Director Jung sa anak na huwag mahuli sa meeting sa pamilya ni Chairman Go para sa detalye ng kasal. Nang nasa kotse na, tumawag si Huijo para magtanong tungkol sa kanyang nobyo na si Ko Hee-chan. Sa kotse, naisip ni Seongju kung sino pa ang nakakaalam ng lihim ng ama at nag-report sa prosecutor. Pero sinabi ng kanyang ina na huwag na nilang hanapin ang taong iyon. Pinaalalahanan niya ang anak na magpasalamat na may ibang gumawa ng trabaho para sa kanila. Kailangan nilang mag-emergency meeting kasama ang mahahalagang ehekutibo ng Kangho Group. Sa ospital, nanatili si Taiho para alagaan si Chairman Kang. Bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Inha na humihingi na lumabas siya para mag-usap. Sinabi ni Taiho na koma pa si Chairman Kang pero di gaanong nagmalasakit si Inha. Nag-aalala siya na baka mabigo ang planong ipinangako ni Taiho. Pero pinayuhan ni Taiho si Inha na huwag matinag o mabibigo sila. Pinaalalahanan din ni Taiho si Inha na maniwala sa kanya. Nakinig si Inha at umalis. Nang mga oras na yon, tumawag ang sekretarya ni Injo kay Taiho. Dinala ni Injo si Taiho sa mamahaling apartment, inaalok ito sa kanya. Alam daw ni Injo ang nakaraan ni Taiho, gustong makuha ang loob niya. Sabi ni Taiho, kung gusto siyang makuha, dapat mas malaki pa rito. Kung makukuha niya lahat ng kay Injo, saka siya sasama. Kung hindi, aalis na lang siya. Pag-alis ni Taiho, tinawag agad ni Injo ang sekretarya niya. Papasok na si Taiho sa elevator nang makita si Mo Gi-jeon may bat. Paulit-ulit na pinalo ni Injo ang sekretarya niya gamit ang bat. Pagkatapos, inutusan niya ang sekretarya na bantayan si Taiho bukas. Pumasok si Taiho sa silid ni Chairman Kang at nakita siyang malusog at alerto. Agad tinanong ni Chairman Kang kung mapagkakatiwalaan niya si Taiho. Kung mabigo ang plano, ilalantad niya lahat ng kahinaan ni Taiho. Pero kung magtagumpay, ibibigay niya kay Taiho ang gusto nito. Nang malaman ni Chairman Kang na inakit ni Seongju si Director Chu, pinatawag niya si Taiho. Sabi ni Taiho, pwedeng i-demote siya o bawasan ang sweldo, pero sigurado ba siya na hindi na siya tututol? Kailangan nilang tapusin ito sa isang iglap. I-report ni Taiho si Chairman Kang sa piskalya at ilalantad ang iligal na ugnayan sa Minton Law Firm. Kung mangyari iyon, hindi na may report ni Seongju si Chairman Kang. Napatingin si Taiho kay Prosecutor Ha. Siya ay dating pulis at walang sumusuporta sa kanya. Kailangan niya ng kapangyarihan at pera. Kailangan lang ni Chairman Kang manahimik at patakbuhin ang Minton tulad ng dati. Ipinaliwanag ni Taiho na maganda ito para sa proyekto ng Royal Road. Kung magtagumpay, tuwing may krisis, tutulong lang si Chairman Kang sa kanya. Sapat na yon. Ang huling bahagi ng plano ngayon ay si Inha. Siya lang ang handang maging demonyo para kay Chairman Kang. Kailangan niya ng kadugo para gawin ang di kaya ng dalawang anak niya. Maaari niyang isipin si Inha bilang card na itatapon kapag tapos na. Sa totoo lang, si Inha ay labis lang na tao para sa chairman. Sabi ni Chairman Kang, basta't walang ambisyon si Inha sa Kangho, gumawa ng kontrata. Kinabukasan, pinasok ni Seongju ang delegasyon at si Director Choi sa kumpanya. Napagtanto ni Taiho na ipinagkanulo siya ni Director Choi at muling nagbago ng amo. Tiningnan niya si Taiho at mumiti ng mapanuya. Bumulong si Taiho na wag mumiting ganyan si Director Choi, ginagamit lang siya. Nang mga oras na yon, tumawag si Haiwon na nawawala raw si Inha. Pumunta si Taiho sa bahay ni Inha, nakita ang projector na may larawan ng dagat. Sinabi niya kay Haiwon na ibabalik niya si Inha, manatili lang siya roon. Pumunta si Taiho sa dalampasigan na madalas nilang puntahan ni Inha. Sinabi rin ni Taiho kay Inha na maayos ang chairman. Sinampal agad ni Inha si Taiho, sinisi siya sa hindi pagsasabi agad at paghamak. Sabi ni Taiho, hindi siya maaaring magpakampante. Kapag hindi natuloy ang plano, siguradong ulit si Inha. Dagdag pa niya, ang pagtatalaga kay Inha bilang chairman ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Gusto ng chairman na personal na makilala si Inha. Pumunta si Huijo sa bar para hanapin ang kanyang nakatakdang nobyo. Direkta niyang sinabihan ang dalawang babae na umalis para makausap ang binata. Pinaalis din ni Ko Hee-chan ang dalawang babae.
Sinabi ni Huijo na ayaw niyang pakasalan siya, kaya huwag niyang asahan ito. Siya ang makikipag-usap sa pamilya niya at si Huijo naman sa kanya. Nang umalis si Huijo, talagang naintriga ang binata. Tinawagan niya agad ang kanyang ina para makipag-date kay Huijo. Nagmamaneho si Taeho sa underground parking nang bigla siyang pinigilan ni Huijo. Nang bumaba si Taeho, sinabi ni Huijo na tanging paraan ito para matigil ang lamig niya. Agad na sinabihan ni Taeho si Huijo na umuwi na. Pagkasabi nito, inurong niya ang kotse at malamig na dumaan sa tabi ni Huijo. Kinuha ni Huijo ang sapatos at paulit-ulit na hinampas ang kotse ni Taeho. Agad na lumapit si Taeho para pigilan siya at isinuot ang sapatos ni Huijo. Inulit niyang pauwiin si Huijo, ngunit sinabing sasabihin niya sa magulang na ikakasal sila. Wala raw magagawa ang mga magulang niya sa kanyang katigasan ng ulo. Sinabi ni Taeho na kung magpapakasal siya, matatawag siyang duwag dahil gusto niyang mapangasawa ang mayamang dalaga. Nang sabihin ni Huijo na poprotektahan siya, sinabi ni Taeho na dapat niyang protektahan ang sarili para mabuhay sa pamilya Kang. Hindi ito fairy tale at walang happily ever after. Sinabi niya na huwag siyang idamay sa kanyang katang-isip. Agad sinabi ni Huijo na hintayin niya kung mapapakasalan siya nito. Tiniyak ni Taeho na hindi siya magbabago ng isip at malamig na umalis. Si Huijo naman ay nagsimulang umiyak. Pumasok si Director Jong sa emergency meeting kasama ang mga mahalagang ehekutibo ng Kangho Group. Sinabi ni Director Jayang na habang wala si Chairman Kang, tungkulin niyang maging chairman ng grupo. Ngunit dahil kulang pa siya sa posisyon, napagpasyahan niyang ibigay ito sa mas may kakayahan. Hinirang niya si Seongju, direktor ng Kangho Securities, para sa posisyon. Tumayo rin si Seongju para bumati at tumanggap ng palakpakan mula sa board. Sa oras na yon, kumilos na rin si Gwangi. Nanloob siya sa stock exchange ng Kangho at nagbigay ng 1,000 shares sa bawat shareholder. Agad itong nagdulot ng gulo sa mga empleyado at umabot sa mahigit 5 milyong shares ang na-issue. Pinuntahan ni Director Jayang si Chairman Kang na nakahiga at nakapikit sa kama. Nangako siyang pangangalagaan ni Seongju, ang kanilang anak, ang Kangho ng maayos. Noon din, nakatanggap si Seongju ng tawag tungkol sa masamang balita sa stock exchange. Ang kakaibang pangyayaring ito ay naibalita rin sa telebisyon. Naging walang kaparis ang pagbigay ng 1,000 shares sa bawat shareholder, ikinalugmok ng Kangho stock. Iniulat ng pinuno ng departamento kay Seongju na isa itong teknikal na pagkakamali. Bigla, may tumawag sa pinuno ng departamento na darating daw ang taga-usig. Nakatanggap si Seongju ng tawag mula sa taga-usig dahil sa labis na pag-issue ng stock. Nakilala ni Inha si Chairman Kang at pumayag sumama. Kondisyon, kilalanin siya bilang miyembro ng pamilya Kang at anak ng chairman ng Kangho Group. Gusto niyang ipaalam sa lahat, kaya dapat i-announce mismo ni Chairman Kang sa publiko. Ipinakita ni Chairman Kang ang kontrata kay Inha at pinapirma. Tinanong ni Inha kung ano mangyayari kung di niya pipirmahan. Sinabi ni Chairman Kang na di na sila magkikita pa. Kaya pumayag si Inha na pirmahan ang kontrata. Lumabas si Seongju sa opisina ng prosecutor na paligiran ng media. Galit na galit si Director Jayang, sa mga bulaklak niya inilabas ang galit. Bigla, lumitaw ang malakas na chairman. Napagtanto ni Director Jayang na plano pala ito ng asawa para linlangin ang lahat. Sinugod niya ang asawa pero pinigilan siya ni Chairman Kang, sinabing wala siyang makukuha. Itinulak niya ang asawa sa sahig at sinabing hintayin ang parusa. Sinabi rin na sabihin sa anak na magkikita sila sa board meeting. Sobrang takot na ngayon si Director Jayang. Hiniling ni Chairman Kang kay Head Muon na maghanda ng party para sa bisita. Hiniling niya sa lahat na dumalo. Pumunta rin si Inha sa mansion ni Kangho ng gabing iyon. Pinaupong kasalo sa hapunan ng chairman ang kanyang pangatlong anak. Pagtayo ni Inha, agad tumayo si Director Jayang at pumasok. Si Huijo lang ang tumanggap kay Inha sa bahay. Pagkatapos ay nagsimula ang party. Kinabukasan, maraming reporter ang naghintay sa prosecutor's office. Bumaba muna si Taeho at binuksan ang trunk. Si Inha, ang pangatlong anak, ay tumulong sa malusob niyang ama sa wheelchair. Itinulak niya ang chairman parang bagong labas ng ospital na pasyente. Agad tinanong ni Inha kung handa na ang kanyang ama. Nang marinig ito, nagulat ang mga reporter at patuloy na nagtanong kung may anak sa labas ang chairman. Pumasok si Prosecutor Ha para kausapin si Chairman Kang, pero agad siyang pinigilan ni Inha at sinabihang huwag nang magtanong. Ipinakita ng abogado ang USB, sinabing inamin na ng chairman ang lahat ng paratang. Bago iyon, ibinigay ni Taeho ang USB sa abogado, hiniling ibigay kay Prosecutor Ha para maayos ang lahat. Inilagay ni Prosecutor Ha ang USB sa computer, akala'y suhol, pero sinabi ni Inha na tingnan ang laman. Nakita ni Prosecutor Ha ang mga folder ng ebidensya ng panunuhol sa opisina at larawan ng direktor na tumatanggap ng suhol. Agad pinuntahan ng punong taga-usig ang direktor sa opisina para iulat ang nangyari. Mabilis na kumalat ang insidente sa mga direktor ng kalapit na tanggapan ng mga taga-usig. Maya-maya, tumawag ang direktor kay Prosecutor Ha, hinihiling na palayain agad si Chairman Kang. Pagkatapos, itinulak ni Inha si Chairman Kang palayo sa harap ng mga reporter. Dinala ni Taeho si Chairman Kang at nakipagkita kay Director Chu. Agad siyang lumuhod sa sahig at nagmakaawa kay Chairman Kang na patawarin siya.
Kumalat sa mga pahayagan ang balita tungkol sa ikatlong anak ng Kangho Group. Samantala, nag-impek si Prosecutor Ha para umalis sa tanggapan dahil sa hiling ng punong taga-usig. Sa tamang panahon, ibabalik niya si Prosecutor Ha sa dating posisyon. Galit na galit si Prosecutor Ha dahil naging scapegoat siya para sa mga maimpluwensya. Maraming empleyado sa Kangho ang nagsabing itataguyod si Tae-ho at Inha sa mas mataas na posisyon. Nakasalubong ni Tae-ho si Director Choi sa elevator. Binati ni Director Choi si Tae-ho sa kanyang promosyon. Nalito siya sa posisyon niya pero sinabi ni Tae-ho na pwede pa rin siyang manatili doon. Pero sinabi ni Director Choi na hindi siya magpapasalamat kay Tae-ho para doon. Samantala, patuloy na nagalit si In-jo sa kanyang personal na sekretarya. Hindi niya matanggap na naging direktor si Tae-ho sa Future Strategy Office. Ito'y isang mahalagang departamento ng Kangho Group. Tumakbo si Seong-ju pauwi pero sinabi ni Department Head Moon na nasa villa ang ina. Nang pipindutin ni Seong-ju ang tawag, pinigilan siya agad ni Department Head Moon. Hiniling niya na hayaan munang magpahinga ang ginang. Pumunta si Director Jong sa villa ng mga Kang para iwasan ang asawa. Pagkatapos, lumapit si Seong-ju at lumuhod sa harap ng kanyang ama. Sinabi ni Chairman Kang na binawi niya ang pagtanggal kay Seong-ju bilang direktor. Mula ngayon, tahimik na lang siya dapat. Nagbanta rin si Chairman Kang na kung ulitin ito ng anak, wala na siyang lugar sa Kangho at sa mansyon. Si Seong-ju, bagamat hindi kontento, lumuhod pa rin at tinanggap lahat ng turo ng ama. Pinuntahan ni Tae-ho si Gwanji, hiniling tumigil muna sa trabaho dahil baliw na si Seong-ju at hahabulin siya. Pero kumpiyansa si Gwanji bilang dating nangungunang espiya ng North Korea. Kontrolado rin niya ang mga bangko sa buong mundo. Kahit mahuli siya ni Seong-ju, walang matutuklasang koneksyon kay Tae-ho. Dagdag ni Gwanji, kung maaresto si Tae-ho, tiyaking hindi siya madadamay. Paalis na si Haewon nang mag-text si Inha na pumunta sila sa beach. Maya-maya, habang nasa dalampasigan, sinuutan ni Inha ng singsing si Haewon. Ipinakita niya ang katulad na singsing sa kanyang daliri. Inilagay ni Inha ang singsing kay Haewon at sinabihan silang magpakasal bilang tanda ng pagsang-ayon. Pagkatapos, masayang nagyakap ang dalawa. Habang nasa bahay si Tae-ho, nakatanggap siya ng text mula kay Inha na pakakasalan niya si Haewon at siya ang unang sinabihan. Tinawagan sana ni Tae-ho si Haewon pero abala ito sa panonood ng paputok at pagdiriwang kasama ang nobyo. Pumunta si In-jo sa sauna at sinabi ng kaibigan na matalik na magkaibigan sina Inha at Tae-ho noong kolehiyo. Labis na naintriga si In-jo nang marinig ang balitang ito. Kinabukasan, nakipagkita si Tae-ho kay Haewon sa kanilang karaniwang tagpuan. Nang makita ang singsing ni Haewon, nalungkot si Tae-ho pero binati pa rin niya ito. May paparazzi palang lihim na kumukunan ng litrato ng mga pangyayaring ito, si Mo Gi-jun. Habang nagmamaneho pabalik, naisip ni Haewon na kung si Tae-ho ang lumitaw sa lecture hall noon at hindi si Inha, baka iba ang naging desisyon niya. Balak niyang umikot, pero sa huli dumiretso pa rin siya. Tinanggap na lang niya ang kanyang napiling landas. Kinabukasan, habang naglalaro ng basketball mag-isa si Inha, biglang dumating si Tae-ho na ikinagulat niya. Agad na nagpaliwanag si Tae-ho na dahil di siya makontak, alam niyang nandoon si Inha. Pero di na kasing saya ng dati ang laro nila. Sinabi ni Inha na tumawag si Chairman Kang, kaya nagpaalam siya kay Tae-ho at umalis. Sa oras na yon, may misteryosong taong palihim na sumusunod kay Tae-ho mula sa malayo. Nang kunin ni Tae-ho ang kanyang telepono, biglang hinampas siya ng misteryosong tao sa likod. Natumba si Tae-ho at aksidenteng natawagan si Haewon. Sinagot niya ang tawag pero di niya narinig ang sinabi ni Tae-ho. Sa oras na yon, ibinaba ng misteryosong tao ang telepono at kumuha ng pera sa pitaka ni Tae-ho. Kinuha niya ang pitaka at umalis habang si Tae-ho hindi maabot ang telepono. Bigla, malinaw na lumitaw ang alaala ni Tae-ho na kayakap si Haewon 1 taon ang nakalipas. Pagkatapos noon, nawalan din ng malay si Tae-ho. Pumunta si Inha sa mansion para sabihin sa ama na gusto niyang magpakasal. Pumayag ang chairman at nag-toast para sa nalalapit na kasal ng kanyang anak. Tumakbo si Haewon sa emergency, nakita si Tae-ho na may bendahe sa ulo. Pinirmahan ni Haewon ang consent form para sa operasyon ayon sa nurse. Dumilat si Tae-ho, hinawakan ang kamay ni Haewon at sinabing huwag umalis. Nawalan ulit ng malay si Tae-ho at agad dinala sa operating room. Sa kabilang dako, patuloy na tumatanggap si Inha ng tawag mula kay Haewon pero di niya sinagot para di makaabala sa usapan nila ng ama. Naglabas ng alak si Chairman Kang para makausap ang kanyang bagong kinikilalang anak. Sinabi niya kay Inha na kung gusto niyang manatiling anak niya, huwag siyang gagawa ng anuman. Kailangan lang sundin ni Inha ang kanyang mga utos. Pagkatapos, pinayagan niya si Inha na sagutin ang tawag. Sinagot ni Inha ang telepono at nalaman ang nangyari kay Tae-ho. Inulat niya sa chairman na may umatak kay Tae-ho. Nang oras ding iyon, itinapon ang pitaka ni Tae-ho sa basurahan ng banyo. Tinawagan agad ni Inha ang abogado ng Kangho, sinabihang pigilan ang investigasyon ng pulis sa kaso ni Tae-ho. Pagkatapos, pumunta rin si Inha sa emergency room para makita si Haewon. Niyakap niya ito at sinabing magiging okay si Tae-ho. Alam ni Inha kung gaano kaswerte si Tae-ho. Umalis din si Hui-jo nang mabalitaan na walang malay si Tae-ho sa ospital.
Nagtalo sina Injo at Seungjo, walang umamin na nagpadala ng pumatay kay Taeho. Nakita ni Haewon na gumalaw ang kamay ni Taeho habang nakaupo sa tabi ng kama niya. Tatawag na sana siya ng doktor pero hinila ni Taeho ang kamay niya at mahigpit itong hinawakan. Bigla, dumating si Huijo at nagtanong kung bakit nandoon si Haewon. Dumating din si Inha sa oras na yon. Nagdahilan si Haewon para tawagin ang doktor at umalis. Nalungkot si Huijo nang makita ang kamay ni Taeho, naalala ang paghawak nito kay Haewon. Pagkatapos suriin ng doktor, nag-text si Haewon kay Inha na uwi muna siya. Tinawagan ni Inha si Chairman Kang para ibalita na gising na si Taeho. Natuwa rin ang chairman na pinigilan ni Inha ang investigasyon ng pulisya para hindi maapektuhan ang imahe ng Kangho Group. Pumasok si Inha sa silid ospital at sinabihan si Huijo umuwit magpahinga, pero tumanggi si Huijo at sinabing dahil kay Haewon, ayaw na niya kay Inha. Nang sabihin ni Inha na pakakasalan niya si Inha, sinabi ni Huijo na galit siya kay Haewon dahil di na nito mahal si Inha. Sarili lang niya ang minahal niya. Agad sinabi ni Inha na kung nasaktan ng kapatid niya si Haewon, iniinsulto rin niya ang sarili niya. Sinabi ni Huijo na pagsisisihan to ng kapatid niya at umalis. Nakita pala ni Inha si Taeho na hawak kamay ni Haewon kanina pero sadyang di niya pinansin. Nangako siya sa sarili na di niya ito pagsisisihan. Pagdating ni Haewon sa trabaho, lumapit si Department Head Go at sinabing inatake si Director Taeho kagabi pero kakaiba raw kasi malapit si Taeho kay Chairman Kang. Gayunman, pinagbawalan ng Kangho Group ang pulisya na imbestigahan ang kaso. Si Inha ang nagbigay ng utos na yon. Nagising si Taeho at nakitang nakaupo si Inha sa tabi niya. Sinabi ni Inha na ililipat si Taeho sa VIP area ng Kangho Hospital kinabukasan. Nang tanungin ni Taeho kung may nahuli na, sinabi ni Inha na hindi na mag-imbestiga ang pulisya. Desisyon nila ng ama niya ito dahil kung mababanggit si Taeho, madadamay ang pangalan ng ama at Kangho. Pagkatapos, umalis si Inha at bumalik para sabihin pinayagan sila ni Haewon na magpakasal. Nang umalis si Inha, naisip ni Taeho na itapon ang mga tracking device. Kahit natumba siya, sinubukan pa rin niyang maglakad. Dumiretso si Taeho sa opisina para kausapin si Chairman Kang. Tinanong niya kung sino ang umatake at muntik nang pumatay sa kanya. Alam niyang labag ito sa gusto ng chairman pero gusto niyang imbestigahan. Pinakiusapan ni Chairman Kang si Taeho na huwag banggitin si Kangho at itago sa iba na ang biktima ay malapit sa kanya. Kung matitiyak ni Taeho ang dalawang bagay na to, papayagan siyang mag-imbestiga. Pumayag si Taeho at umalis. Tinawagan ni Chairman Kang si Director Chu para hanapin ang utak ng kaso bago si Han Taeho. Nahirapang maglakad si Taeho sa kalsada at sa wakas ay nakasakay ng taxi. Pagkatapos ay bumagsak siya sa base ni Gwanji. Maya-maya, nagising si Taeho at uminom ng gamot na binigay ni Gwanji. Hiniling ni Taeho kay Gwanji na alamin kung sino ang umatake sa kanya sa court kagabi. Pinuntahan ni Haewon si Inha at tinanong kung siya ang pumigil sa investigasyon. Kinumpirma ni Inha na ginawa niya yon. Malapit si Taeho kay Chairman Kang. Kung magpapatuloy ang investigasyon, madadamay ang kanyang ama sa gulo. Sumang-ayon din ang kanyang ama sa desisyong ito. Nang sabihin ni Haewon na muntik nang mamatay si Taeho, sinabi ni Inha na buhay pa siya. Dahil hindi naman kadugo ni Taeho ang ama niya, naiintindihan daw ito. Hindi nagustuhan ni Haewon ang narinig at umalis. Kinabukasan, habang nagmamaneho si Haewon pauwi, hinarang siya ng tunay niyang ina. Dinala ni Haewon ang ina sa kainan at naghanda para sa paghingi ng pera. Pagkatapos ng 10 taong hindi pagkikita, agad humingi ng pera ang ina. Hiningi rin niya na bilhan siya ng apartment na pang middle class. Binalaan niya na kung hindi pumayag ang anak, lalapit siya ng paulit-ulit. Binasag ni Haewon ang bote ng alak at nagbantang tatapusin ang lahat doon. Matapos bendahihan, umupo si Haewon sa kotse halatang galit na galit. Samantala, tumawag ang ina sa misteryosong tao, nagsabing tapos na ang misyon. Pagkatapos, nakatanggap siya ng 1,000,000 won mula sa taong iyon. Pag-uwi ni Haewon, naabutan niya si Inha na naghihintay. Nang makita ang sugat ni Haewon, agad itong sinuri ni Inha. Nang umiyak ang mapapangasawa, niyakap ito ni Inha at humingi ng tawad. Samantala, sinimulang i-hack ni Gwanji ang CCTV control center ng Seoul. Sinuri niya ang data malapit sa lugar ng pag-atake kay Taeho at ang galaw ng salarin. Nang makita ang mukha ng salarin, agad niyang ipinadala ang larawan kay Taeho. Nakilala ni Taeho na ito ang sekretaryang nakita niya nang bumisita kay Injo. Nagalit si Taeho, pinakuha kay Gwanji lahat ng impormasyon tungkol kay Injo. Inihatid ni Inha si Haewon pabalik sa mansyon para makilala ang kanyang malawak na pamilya. Nang magkasamang kumakain ng lahat, tinanong ng chairman si Inha kung pumili na siya ng magandang araw. Kung nakapili na siya, pag-usapan daw ito sa opisina ng sekretarya. Sinuri ng direktor ang sugat ni Taeho at pinayagang lumabas ng ospital. Naghintay si Taeho sa labas at nakitang naglalakad palayo si Mo Ji-jeon. Tahimik niyang sinundan si Mo Ji-jeon papasok sa isang bar. Pumasok ang sekretarya sa silid at binuksan ang kabinet ng mga lihim na gamit pero napansin may sumusunod kaya isinara ito. Lumitaw si Taeho at nagtanong kung hindi ba niya sinubukang patayin si Taeho. Kung may susunod pa, talagang papatayin ba niya si Taeho?
Nang magkunwari si Mugi Joon, sinabi ni Taeho na iparating kay Injo na hindi niya kakalimutan ang babala. Ibabalik niya ang lahat ng natanggap niya. Nang umalis si Taeho, tumawag ang sekretarya para magulat sa isang tao. Lumabas si Taeho at nakita si Injo na pumupunta rin sa bar para magsaya. Tumingin ang sekretarya sa kanya at mumisi. Pinuntahan ni Taeho si Haewon at inamin ang pagkakamali. Agad siyang pinigilan ni Haewon, ayaw makinig pa. Sabi ni Taeho, nang malapit mamatay, nawala ang alaala pero siya'y nananatili. Alam niyang wala siyang karapatang sabihin to, humingi siya ng tawad at aalis na sana. Sabi ni Haewon, bumalik siya noon. Tama lang di siya pinapasok. Biglang hinalikan ni Taeho si Haewon, ngunit itinulak siya. Sinabi niyang baliw ito, tinanong ano nang gusto sa kanya. Nagkatinginan sila, sabay lumapit at naghalikan. Nakuhanan ni Mugi Joon. Mabilis nakarating kay Injo ang mga larawang ito. Kinabukasan, nang pumasok si Taeho, nakatanggap siya ng text mula kay Gwon-jae tungkol kay Injo. Pumasok si Taeho sa opisina at binuksan ang dokumento na ipinadala ni Gwon-jae. Agad niyang napansin na ang panganay ng Kangho Group ay may kahina-hinalang pamumuhunan. Pagkatapos, naganap ang seremonya ng kasal nina Inha at Haewon. Pumasok ang nobya sa wedding hall sa harap ng mga bisita at ni Taeho. Agad na napansin ni Hwijo ang reaksyon ni Taeho. Pagkatapos, yumuko ang bagong kasal sa lahat ng mga bisita. Bago matapos ang party, ipinakilala ni Chairman Kang si Inha sa mga leader ng kumpanya. Lumabas si Haewon at nag-text sa asawa na maghihintay siya sa labas. Lumitaw si Injo sa elevator at sinabihan si Haewon na sumunod. Pagkatapos, inihagis niya ang larawan sa sahig. Kinuha ni Haewon ang litrato ng halik nila ni Taeho, nag-alala at sumunod kay Injo sa elevator. Sa kotse, nag-aalala si Haewon kaya agad niyang tinawagan si Taeho. Bigla namang sinamsam ni Injo ang telepono. Noon, sinisiyasat ni Taeho ang linya ng droga na pinapatakbo ni Injo. Nakita niyang tumatawag si Haewon pero nang sagutin niya, si Injo pala. Agad na tumakbo si Taeho para salubungin siya. Nakita ni Taeho si Mugi Joon at tinanong kung nasaan si Haewon. Dumating si Injo, sinabing nagpaalam sila sa parking ng hotel. Ipinakita niya kay Taeho ang litratong lihim na kinuha para akitin siya. Sabi ni Injo, alam niyang magkaklase sina Taeho at Inha noon. Tinanong niya si Taeho kung bakit siya pumunta sa Kangho. Sagot ni Taeho, alam niyang si Injo ang tunay na may-ari ng NASA. Ang tour ni Injo sa Southeast Asia ay paraan lang ng pagbebenta ng droga. Ang mga puhunan niya ay iligal na pera mula sa pandaraya sa stock at accounting at kinumpirma ni Taeho na ito ay katiwalian. Inakala niyang ang lihim ni Injo ay mas ikagagalit ni Chairman Kang kaysa sa kanya. Pagkatapos, itinapon ni Taeho ang USB at binantaan si Injo pabalik. Pero tumayo si Injo, ngumiti at ipinahayag na siya pa rin ang panganay ng Kangho Group at si Taeho ay aso lamang. Binantaan din niyang sasaktan si Haewon kung hindi susunod si Taeho sa kanya. Hindi na siya makapaghintay at inutusan si Taeho na lumuhod sa harap niya. Matapos ang ilang segundong pag-iisip, biglang lumuhod si Taeho sa sahig. Tila interesado si Injo at tinanong kung talagang mahal ni Taeho si Haewon. Sinabi rin niyang mapanuya na si Taeho ay isang tunay na lalaki. Pagkatapos noon, sinunog ang mga larawan. Nagsimulang sumayaw si Injo kasama ang isang babae. Si Taeho naman ay hindi na makapanatiling gising. Malabo na ang paningin niya at hindi na makatayo ang kanyang mga binti. Sa oras na to, iniulat ni Director Chu kay Chairman Kang na si Mugi Joon ang umatak kay Taeho. Siya rin ang personal na sekretaryo ni Injo. Pinakiusapan ni Chairman Kang si Director Chu na huwag sabihin ito kahit kanino. Kinabukasan, nagising si Taeho na puno ng dugo ang katawan at may hawak na matalim na bagay. Nagulat siya nang makitang patay si Injo at yung babae sa bar kagabi. Sobrang nagpapanik si Taeho at hindi alam ang nangyari. Nagulat si Seongju nang malaman na pinatay ang kanyang kapatid. Umiiyak ang asawa ni Injo sa bahay ni Kangho. Nagulat din si Hwijo na may kaugnayan ito kay Taeho. Tahimik pa rin nag-inom ng tsaa si Director Jeong. Nakita ni Haewon sa balita na si Taeho ang suspect kaya sobrang nagulat siya. Tinatanggal ni Gwon-jae lahat ng koneksyon at data para di mayugnay kay Taeho. Akala ni Haewon ay isang malaking misunderstanding lang ito. Pinagtibay din ni Inha na hindi kailanman gagawin ni Taeho ang ganoon. Susunduin niya si Taeho at sabay silang kakain. Pagkatapos, pinuntahan ni Inha si Chairman Kang. Hiniling ng ama sa anak na pigilan ang media sa pag-uulat ng insidente. Hindi dapat maapektuhan ang imahe ni Kangho anuman ang mangyari. Sa istasyon, nang patuloy na tinatanong, sinabi ni Taeho na wala siyang alaala. Sinabi ng inspektor na siya ang suspect sa pagpatay kina Injo at Shinbuna. 3 lang ang gumamit ng pribadong elevator sa hotel na yon. Si Taeho at ang 2 namatay na tao. Walang CCTV ang lugar ayon sa kahilingan ng may-ari ng hotel. May pulis na dumating dala ang resulta ng pagsusuri. Inihayag ng inspektor na may iligal na sangkap sa dugo ni Taeho. Naalala ni Taeho na kagabi, nang hindi pa siya lasing, may inilagay si Injo sa baso niya ng alak. Inubos niya rin ang baso. Mula noon, wala na siyang matandaan. Nakita ng inspektor ang marka ng iniksyon sa kamay ni Taeho at sinabihan siyang wag nang subukang alalahanin pa.
Kailangan na lang niyang umamin ngayon. Bumalik si Taeho sa selda at sinubukang alalahanin ang nangyari pero puro malabong imahe lang. Sa balita ng gabi, bukod sa pagpatay kay Injo, si Taeho raw ay nahaharap din sa kaso ng katiwalian. Tumanggap daw siya ng 470 milyong won mula sa subcontractor. Tinanggal na siya sa Kangho Group. Nakita ni Chairman Kang ang balita at tinawagan agad si Inha, pinagalitan dahil di napigilan ang impormasyon. Inutusan ng ama si Inha na alamin sino naglabas ng balita at ayusin kung ayaw niyang ito na ang huling usapan nila. May Korean passport na si Gwanji at umiwas na kay Taeho. Pagod na umuwi si Inha at pumunta sa balkonahe para kausapin ang asawa. Tinanong ni Haewon kung bakit hindi pinigilan ng asawa ang desisyon ng chairman. Sinabi ni Inha na pinatay ni Taeho si Injo, pamilya pa rin niya, paano siya papanig kay Taeho? Pinaalala niya sa asawa na kumalma at makinig sa sasabihin niya. Sila ay bahagi na ngayon ng pamilya Kangho. Ano man ang mangyari, kailangan nilang unahin si Kangho. Kailangan niyang kalimutan ang lahat tungkol kay Taeho at huwag siyang galitin muli. Kinabukasan, nagsimula nang humarap si Taeho sa korte at nagpatotoo si Mo Gi-jun. Sinabi niyang dinala niya ang tatlo sa hotel noong gabing iyon. Sinabi ni Injo na umuwi na siya pero nakitang lasing sila kaya nanatili siya at nagbantay. Umalis lang siya nang nasa loob na sila ng elevator. Nang tanungin ng abogado kung sino ang nag-isip ng party sa hotel, sinabi ng sekretarya na si Taeho. Sinabi rin niya na may kakaibang sinabi si Taeho noon. Iyon ay ibabalik daw niya kay Injo ang natanggap niya. Naguluhan si Taeho nang marinig ang mga salitang labis na nakasasama sa kanya. Nang gabing iyon, dumating ang warden at pinaalis si Taeho. Lumabas siya at tinitigan siya ng galit ng kaibigan niyang si Inha. Sabi ni Inha, hindi siya pumunta para sa paumanhin ni Taeho. Si Taeho raw ang sumira sa kanilang mga pangarap at gagawin ni Inha ang lahat para maibalik ito. Pumunta lang siya para ipakita na hindi nagbago ang kanyang posisyon. Mas aalalahanin niya ang sarili kaysa kay Taeho. Pagkatapos noon, malamig na umalis si Inha. Ibinalik si Taeho sa selda, nagulat dahil hindi siya tinanong ni Inha tungkol sa kaso. Iniulat ni Director Chu kay Chairman Kang na si Mo Gi-jun ay humarap sa korte para patunayan ang kasalanan ni Taeho. Hiniling ni Chairman Kang na alamin agad ang pangalan ng sekretaryang iyon. Sinubukan niyang patayin si Taeho at ngayon ay nagpatotoo laban sa kanya para sa pagpatay. Gusto ng chairman malaman kung bakit nais ni Taeho patayin ang kanyang anak. Kinabukasan, habang nasa labas ang mga bilanggo, bigla na lang nanghina si Taeho. Nakita niya ang liwanag ng buwan at bumalik ang alaala ng gabing iyon. Agad siyang naupo at saka humiga sa lupa. Naalala ni Taeho na nakahiga siya noon at may nakita siyang ibang taong dumating. Pagkatapos, nagising si Taeho sa infirmary ng bilangguan. Kinuha niya ang telepono at dumating ang doktor na babae, tinanong kung nag-hunger strike siya. Pinayuhan din siya nitong mabuhay para mapatunayan ang kanyang kawalang sala. Biglang itinulak ng babaeng doktor ang cellphone. Sinabi niyang dahil pinatay ni Taeho si Injo para sa kanya, tutulungan niya ito pabalik. Hinimok niya si Taeho na magmadali dahil paparating na ang gwardiya. Agad tinawagan ni Taeho si Gwanji pero hindi nakalusot. Tinawagan niya si Haewon na natutulog kasama ang asawa. Nang mapansing tumatawag si Taeho, agad lumabas si Haewon para sumagot. Tinanong ni Haewon si Taeho kung talagang pinatay niya si Injo. Sinabi ni Taeho na hinahanap niya ang totoo kung pinatay niya ang dalawa pa. Pagkatapos ay humingi siya ng pabor kay Haewon. Dumating ang gwardiya at nalaman na ginamit ni Taeho ang telepono. Hinayaan ito ng gwardiya pero hiningi niya kay Taeho na bayaran siya. Isinulat niya ang bank account sa kamay ni Taeho para mabayaran siya ng tama. Kinabukasan, pumasok si Inha sa kumpanya at sa opisina ni Taeho. Hindi siya komportable nang makitang nasa mesa pa ang name tag ng dating direktor na si Taeho. Maya-maya, pinalitan din ang tag na direktor ng Departamento ng Estratehiya na si Inha. Hinanap ni Haewon si Gwanji ayon sa kahilingan ni Taeho, ngunit pinaalis siya nito. Sinabi niyang ayaw na niyang makisangkot pa kay Taeho. Sinabi ni Haewon na may gustong ipasabi muli si Taeho kay Gwanji. Kung hindi raw siya pupuntang makipagkita kay Taeho, may ilalantad itong sikreto niya. Hindi basta-basta nagsasalita si Taeho. Kapag may sinabi siya, tiyak na gagawin niya yon. Hiniling ni Taeho kay Gwanji na iwasan ang regular na visiting room dahil nakarecord doon. Tinawagan ni Haewon si Taeho para sabihin na iparating na niya ang mensahe. Naniwala siyang hindi nito ginawa ang mga bagay na yon. Nang mga oras na yon, inanunsyo ng babaeng doktor na tapos na ang oras ng tawag. Tumalikod si Haewon at pumasok sa bahay, nakita niyang nakauwi na ang kanyang asawa. Sinabi ni Inha na kakabalik lang niya. Tapos niyakap niya si Haewon. Sabi niya pagod siya at gusto ng lambing ni Haewon. Kinabukasan, sinabihan ng gwardiya si Taeho na may dumalaw na abogado. Paglabas ni Taeho, nakita niyang si Gwanji pala. Nagpanggap siyang abogado para makausap si Taeho ng pribado. Sinabi ni Taeho na si Mo Gi-jun ang huling nakakita sa kanila ng dalawang namatay. Kailangan niyang malaman ang nangyari noong gabing iyon. Bumalik na si Taeho sa selda. Nagbalik si Gwanji sa base at sinyasat ang background ni Mo Gi-jun. Bigla, may tawag si Inha mula kay Mo Gi-jun. Pumunta si Inha sa tambayan ni Haewon at Taeho.
Pabalik na si Taeho sa selda. Naalala niya pagkaubos ng alak nawalan siya ng balanse. Sumakay siya kasama sina Injo at Shin Bonnie, napansin ang tingin ng driver. Iniulat ni Director Chu kay Chairman Kang na ang ina ni Mugi Jun ay dating nagtatrabaho sa Kang O's mansion pero namatay sa aksidente 22 taon na ang nakalipas. Si Mugi Jun ay nag-aral sa parehong paaralan ni Inha noong bata pa sila. Paglaki niya, sumali siya sa kumpanya sa tulong ni Injo. Agad na inutusan ng chairman si Director Chu na mag-imbestiga ng mabuti kung may hindi malinaw sa pagkamatay ni Injo. Nang malaman ang background ni Mugi Jun, nagpasya si Gwanji na pumunta sa tirahan nito para mag-imbestiga. Pero nang pindutin niya ang pinto ng elevator, nakita niya si Young Master Inha sa loob. Pumasok din si Gwanji at pinindot ang floor na mas mataas sa pupuntahan ni Inha para bumaba muna ito. Sinundan ni Gwanji at nakita si Inha na pumasok sa apartment ni Mugi Jun. Sinabi rin ni Gwanji kay Taeho na ang ina ni Mugi Jun ay dating nagtatrabaho sa villa sa probinsya at namatay noong 10 anyos siya. 7 taon silang nanirahan ni Inha sa villa bago lumipat sa Seoul. Sinisiyasat ni Gwanji na gumagamit si Mugi Jun ng ibang telepono kaya kinontrol niya ito at tinawagan si Inha. Agad-agad, tinawagan ni Inha si Mugi Jun at pinuri siya sa magandang pagsaksi laban kay Taeho sa korte. Sa nakita ni Gwanji, hindi pala kaibigan ni Taeho si Inha. Nagulat si Taeho nang marinig niya ito. Bumalik siya sa selda at naisip na siya pala, hindi si Injo, ang target ni Inha. Pagkatapos, hinatulan din ng korte si Taeho ng pinakamabigat na parusa, kamatayan. Galit na galit siya at iginiit na hindi siya ang pumatay. Pinuntahan ni Inha ang kanyang ama at sinabi na nahatulan ng kamatayan si Taeho. Nagulat din si Chairman Kang sa balitang ito. Labis ding nalungkot si Huijo. Naalala niya ang magagandang sandali nila ni Taeho. Ibinalik si Taeho sa bilangguan para pagsilbihan ang kanyang sentensya. Natakot ang ibang preso nang makita si Taeho na may pulang badge ng death row. Lumabas ang leader ng gang sa selda at hiningi na makita ang mukha ng bagong preso. Nakilala niya ang mukha ni Taeho bilang pamilyar. Naalala niya na nakilala niya si Taeho sa kolehiyo noong nangungulekta siya ng utang. Ipinakilala niya sa mga tauhan na nag-aral si Taeho sa Hanjeong University. Inanyayahan ng leader ng gang si Taeho na mag-enjoy sa bilangguan pero tahimik lang itong umupo sa isang sulok. Sinabi ng abogado kay Inha na baka hindi mahatulan ng kamatayan si Taeho sa apela dahil sa kanyang kalagayang mental. Pero sinabi ni Inha na umaasa siyang hahatulan ng kamatayan si Taeho. Hiniling din niya sa abogado na tiyaking matatanggap ni Taeho ang parusang kamatayan. Umuwi si Inha at umupo sa bathtub. Naalala niya ang mga intimate na larawan ni Taeho at Haewon. Sinulob niya ang mga iyon sa lugar na madalas nilang pagkikitaan. Dahil dito, agad niyang hinalikan si Haewon sa labi. Nang lumaban ang asawa, itinulak niya ito sa bathtub. Pinigilan niya ito, sinabing pinili lang dahil gusto ni Taeho. Para sa kanya, si Taeho ay asong gustong angkinin ang samo. Tinanong niya kung alam na ng asawa ang silbi nito. Paalala niya, kung gusto nitong mabuhay, huwag kalimutan kung sino. Sa sandaling iyon, labis na natakot at nalito si Haewon. Kagabi, nakita rin niya si Inha sa lugar nila ni Taeho. Kinabukasan, binisita ni Haewon si Taeho sa bilangguan. Matapos magkumustahan, sinabi ni Taeho na gawin ang gusto niya. Pinagsabihan siyang kausapin si Chairman Kang tungkol sa art fund. Wala si Director Jong kaya ngayon ang pinakamainam na pagkakataon. Ang art fund ay kung saan itinatag at pinamamahalaan ni Chairman Kang ang lihim na pondo. Umakyat si Haewon sa itaas ng tour ng Kang Ho Group para makipagkita sa biyenan. Hiniling niya kay Chairman Kang na siya ang mamahala sa art fund ng Kang Ho. Alam niyang ginamit ito ng biyenan para sa lihim na pondo. Kung pumayag siya, gagawin niya ang anumang hinihiling nito. Sinabi ni Taeho sa leader ng gang na kailangan niya ng telepono. Nangako rin siyang magbabayad ng malaking halaga. Gabi na, nagsimula silang maghukay ng lihim na lagusan sa ilalim ng selda. Binigyan niya si Taeho ng brick phone. Hiningi niya kay Taeho na maglipat ng pera sa account para sa kalakal. Nangako si Taeho ng 4 na beses na bayad kung may tawag at charger. Nagsimulang magsaliksik si Inha at mga tauhan tungkol kay Chairman Park. Ang anak niyang babae ay doktor sa bilangguan at siya rin ang tumulong kay Taeho makipag-ugnayan. Pagkatapos, tinawagan si Inha ni Chairman Kang, inimbitahan sila mag-asawa sa hapunan ngayong Sabado. Labis na nag-alinlangan si Inha nang marinig ito. Kinabukasan, habang naglalabas si Taeho sa bilangguan, nakatanggap siya ng isang bag ng damit. Pagkatapos, kinuha niya ang cellphone at itinago ito. Biglang dumating ang gwardiya at sinabing may gustong makita siya. Lumabas si Taeho at nakitang ang bisita ay ang kanyang inang naging madre. Ngunit wala siyang lakas ng loob harapin ang ina kaya tumanggi siyang makipagkita. Sinabi ng gwardiya na malayo ang nilakbay ng madre para makita siya. Nang marinig ito, tumigil si Taeho at nagpa siyang bumalik para makita ang kanyang ina. Nang makalampas siya sa gwardiya at tumakbo sa lugar, wala na ang kanyang ina. Lumabas ang nalulungkot na ina at napaluha dahil di niya makita ang anak. Nang gabing iyon, habang malungkot na nakaupo si Taeho sa selda, may gwardiya ng bilangguan na dumaan at sumulyap sa kanya. Naalala ni Taeho ang mga mata ng driver na naghatid sa kanya noong gabi ng krimen.
Hindi talaga iyon ang mga mata ni Mo Gi-jun, nagsimulang mamahagi ng pagkain ang leader ng gang sa mga bilanggo sa selda ng pag-isa. Agad na hinawakan ni Taeho ang kamay nito at humingi ng tulong. Malungkot na nakaupo si Gwanji sa kainan nang anyayahan siya ng kaibigan na tumingin ng babae sa bar. Ngunit agad na tumanggi si Gwanji. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, si Taeho pala. Kinumpirma ni Taeho na hindi si Mo Gi-jun ang naghatid sa kanya sa hotel ng gabing iyon. Hiniling niya kay Gwanji na tulungan siyang alamin kung sino ang nagmaneho noon. Si Mo Gi-jun ang pumatay kina Inju at Shin Bona, ang driver na iyon ang tanging saksi. Nilapitan ni Gwanji ang dating empleyado ng The Chrome na malapit kay Mo Gi-jun. Tinanong ni Gwanji kung sino nang tumulong kay Mo Gi-jun pero wala raw alam ang tao. Tumuro si Gwanji sa likod kung saan naghihintay ang tatlong matangkad na lalaki. Nakita ito ng lalaki at nagsimulang matakot. Pumunta silang lahat sa motel para hanapin si Joy. Siya ang pinakamalapit na tauhan ni Mo Gi-jun, hinanap ng tatlong matangkad na lalaki ang lahat ng kwarto sa motel. Lumitaw si Joy at sinubukang tumakbo palabas. Umakyat siya sa bubong at tumakbo sa mga gusali. Hinabol siya ng tatlong lalaki. Pero nakaiwas siya at sumakay sa isang truck para umalis. Pagkatakas, tinawagan niya agad si Mo Gi-jun para mag-ulat. Maya-maya, tumawag din si Mo Gi-jun kay Inha. Pumunta si Joy sa The Chrome pero sinaksak siya ni Mo Gi-jun. Nang makitang hindi na humihinga si Joy, hiniling ni Inha na patayin si Taeho. Binisita ni Haewon si Taeho at tinanong kung paano maging leader sa Kangho Group. Ipinakita niya kay Taeho ang mga pasa sa liig at sinabing si Inha ang may gawa. Alam na pala ni Inha ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Taeho. Hindi na pareho ang tatlo sa isa't isa. Tinanong ni Haewon si Taeho kung matutulungan siya gamit ang kanyang kakayahan. Sinabi ni Taeho na tutulungan siyang maging susunod na may-ari ng Kangho. Nang makita ni Inha ang larawan ng asawang dumadalaw sa kulungan, labis siyang nagalit. Nang gabing iyon, pumunta sina Haewon at Inha sa mansion para kumain. Inihayag ni Chairman Kang na si Haewon ang bagong direktor ng Art Fund. Mariing tinutulan ng manugang ang desisyong ito. Inakala niyang siya ang karapat-dapat sa posisyong iyon. Agad na pinukpok ni Chairman Kang ang mesa at sinabing walang makakapagbago ng desisyon niya. Pagkatapos, pumasok si Chairman Kang. Nangako ang hipag na pagsisisihan ni Haewon ito. Matapos sabihin yon, umalis siya. Sinabi ni Huijo kay Inha na ang asawa niya ang pinili ni Chairman Kang. Pagkatapos sabihin yon, umalis din si Huijo. Nang magtaka si Inha, sinabi ni Haewon na hiningi niya ang posisyon sa biyanan. Kailangan din niya ng dahilan para manatili sa pamilyang ito. Agad binalaan ni Inha ang asawa na i-enjoy habang kaya pa. Gabi na, tinawagan ng gwardiya si Mo Gi-jun at sinabing handa na siyang kumilos. Nakatayo si Mo Gi-jun kasama si Inha sa isang tulay. Natutulog si Taeho nang sabihin ng gwardiya na may bumisita sa kanya. Lumabas din si Taeho sa kanyang selda. Nagmaneho si Inha papunta sa kainan, nabase rin ni Gwanji. Sinabi ni Inha na alam niya kung sino si Gwanji. Inanunsyo rin niya na patay na si Taeho at tapos na ang lahat. Bigla, lumitaw ang kaibigan ni Gwanji may hawak na baril. Lumabas na siya pala'y sinuhulan ni Inha ng pera. Noon din, may tumawag kay Inha tungkol kay Taeho. Nag-ulat ang balita na nakatakas si Taeho mula sa bilangguan. Nag-aabang ang gwardiya sa takdang lugar. Inulat niya lahat ng nangyari kay Mo Gi-jun. Noon, balak patayin ng gwardiya si Taeho pero bigla siyang nawala. Itinapon ni Mo Gi-jun ang pera at sinabing itago ang sikreto. Nakaupo si Inha sa likod ng kotse ni Mo Gi-jun. Pumunta si Haewon sa base ni Gwanji, kumakatok pero kontrolado siya ng kaibigan. Wala nang nagawa si Haewon kundi sumakay sa kotse. Nang oras na yon, tumawag ang kanyang tunay na ina, humihingi ng pera para sa sugal. Sa kampo, inutusan ng kaibigan ni Gwanji na hanapin agad si Taeho ayon sa utos ni Inha. Dahan-dahang tumayo si Gwanji pero bigla niyang sinamsam ang baril ng kaibigan. Hiningi ni Gwanji ang kalahati ng perang ibinigay ni Inha sa kaibigan. Samantala, kausap ni Huijo ang pinuno ng legal na grupo, humihingi ng tulong para mahanap si Taeho. Dumating si Seungjo sa villa para bisitahin ang kanyang ina. Gusto niyang agad na maalis si Inha sa silid ng estratehiya ng Kangho. Kung hindi siya babalik, kukunin ni Haewon ang pera mula sa lihim na pondo ng sining. Tapos matatapos na ang lahat. Sinabi ni Director Jung sa anak na maghintay, may plano siya. Titipunin niya ang lakas ng mga shareholder at board para suportahan siya. Noon, naghihintay pa rin ang ina ni Haewon sa pera mula sa anak. Naisip niyang mas madaling humingi ng pera sa manugang. Pagkatapos, dumating din si Haewon. Binigyan ni Haewon ng pera ang ina at humingi ng tulong sa paghahanap ng tao. Sabi ng ina, maraming tao roon kaya hindi mahirap. Nangako si Haewon na doblehin ang bayad pero bukas ang deadline. Kailangan niyang ipakilala ang tao kay Haewon. Nang umalis ang anak, tinawagan ng ina ang manugang. Sinabi niyang dumating si Haewon at naghanap ng tagahanap ng tao. Umuwi agad si Inha at galit na tiningnan ang asawa. Naalala ni Taeho ang nangyari noong gabi ng krimen. Noon, pinatay ng isang binata sina Injo at Shin Boni. Pagkatapos, lumitaw din si Inha sa silid na yon. Nagulat si Taeho nang magising at napansin si Inha.
Pumasok si Chairman Kang. Si Taiho ay nasa tuktok ng Kangho Tower. Sabi ng chairman kung di dahil sa kanya, patay na si Taiho. Naghinalang siya kay Mojijun kaya pinasundan niya ito. Ipinakita ng chairman ang mga litrato ni Mojijun, mahabang buhok at inha sa Chrome Club. Nang sabihing pinatay ni Taiho ang anak niya, itinanggi niya ito. Tinawagan si Haiwon ng nanay, pinapunta sa tagahanap ng tao. Gabi na, naghihintay si Haiwon sa tulay ng may dumating na kotse. Lumabas si Mojijun, tinanong kung hinahanap niya ang takas. Binigyan niya ng gamot si Haiwon at isinakay sa kotse. Itinapon ni Mojijun ang telepono ni Haiwon sa ilog. Maya-maya, nagising si Haiwon na nakatali sa kama. Sa oras ding yon, lumitaw si Inha. Agad tinanong ni Haiwon kung kailan nakausap ng asawa ang kanyang ina. Nang tanungin ni Inha kung hinahanap niya ang tumakas, iginiit ni Haiwon na may ibang nangyayari. Alam niyang alam ni Inha ang tungkol sa kanya at kay Taiho. Nahiya siya noon pero bago siya sinakal, akala niya mabubuhay sa guilt. Agad sinabi ni Inha na di niya patatawarin ang panlilinlang. Masaya siya sa tiwala ni Chairman Kang pero tapos na raw iyon ngayon. Pagkatapos, lumabas si Inha. Maraming nurse mula sa mental hospital ang pumasok. Sinusuri ng direktor ng Kangho Hospital si Taiho. Nang umalis ang direktor, tinanong ni Taiho bakit siya iniligtas. Gusto ba niyang alisin si Inha? Sinabi ni Chairman Kang na nakikipag-alyansa si Inha kay Chairman Park. Sinusubukan daw ni Inha na hatiin at ibigay ang Kangho kay Chairman Park. Sabi ni Taiho, tapos na ang Hasyan dahil siya ang nagplano nito. Gusto niyang maging may-ari si Inha ng Kangho. Inihayag ni Chairman Kang na paalisin niya si Inha sa Kangho. Sa gayon, mababawi ni Taiho ang dating nasa kanya. Noon din, pumunta si Inha sa isang kainan para makipagkita kay Chairman Park. Nagsimula ang chairman na magbalak para kunin ang kalahati ng Kangho. Dahil kasali ang ama niya sa pagtatag ng grupo, interesado siya sa alok ni Inha. Lumabas na nakilala na pala ni Inha si Chairman Park at humingi ng tulong para maging bagong may-ari ng Kangho. Akala ni Chairman Park imposible to dahil anak sa labas lang si Inha, pero nangako siyang ibibigay ang kalahati ng Kangho. Sa ngayon, sinabi ni Inha na siya na ang direktor ng Future Strategy Office. Iyon ang puso ng Kangho. Kung tutulong si Chairman Park, makukuha niya ang mga sangay ng pagkain, pamamahagi, at konstruksyon ng Kangho. Pagkatapos noon, nagtoast ang dalawa para sa kanilang bagong samahan. Tinawagan ni Taiho si Haiwon pero di siya sumagot kaya sobrang nag-alala siya. Kinabukasan, nagsimulang maghanap si Taiho ng paraan para sirain ang ugnayan nina Inha at Chairman Park. Naalala niya ang mga sandali nila ni Inha noong sila'y mga estudyante pa. Naalala rin niya ang pangakong gagawin si Inha na bagong may-ari ng Kangho pero nawala to nang lumabas ang tunay na ugali ni Inha. Pumunta si Inha sa mental hospital para bisitahin si Haiwon. Nang marinig na papatayin siya ng asawa, sinabi ni Inha na kung mamatay siya, wala nang matitira kay Haiwon. Nang tanungin ni Haiwon kung bakit siya nagbago, sinabi ni Inha na siya pa rin yon, pero kung ipangako ni Haiwon na para sa kanya lang ito, palalabasin niya ito. Tumango si Haiwon bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, inuwi ni Inha si Haiwon para mamuhay ulit ng normal. Sinabi ni Chairman Kang kay Taiho na pinilit ni Inha si Haiwon sa mental hospital, pero di niya alam bakit pinakawalan siya ni Inha. Sabi ni Taiho, gusto raw ni Inha kunin ang lihim na pondo ng art fund para sa dibisyon ng Kangho. Kailangan ni Inha ng malaking pera, kaya pinalaya niya si Haiwon, direktor ng pondo. Sabi rin ni Taiho na dapat kunin ni Chairman Kang si Haiwon sa kanilang panig. Agad tinawagan ni Chairman Kang si Director Chu. Noon, hinahanap pa rin ni Guanji kung nasaan si Taiho. Dinala ni Director Chu si Haiwon kay Chairman Kang. Sinabi ni Chairman Kang sa manugang na pumili ng panig ng maigi, kailangan ni Inha ng pera. Sabi ni Haiwon may gagawin siya ngayon at huwag siyang pigilan ni Chairman. Nakapasok din si Guanji sa camera system malapit sa bilangguan. Nakita niya isang kotse ng bilangguan lumabas, tapos may pumasok na iba. Nagsimulang dalhin ng gwardiya ang isang nakamaskara sa kotseng ito. Sinuri niya ang plaka ng kotse ni Taiho, pag-aari pala ng law firm ni Director Chu. Ipinaliwanag ni Taiho kay Chairman Kang na si Chairman Park ay kasangkapan lang ni Inha at maaaring alisin anumang oras. Naisip niya na dapat hilahin ni Chairman Kang si Chairman Park sa kanyang panig sa pag-aalok ng kalahati ng Kangho. Umiling si Chairman Kang dahil si Kangho ang kanyang tagumpay sa buhay, ngunit sinabi ni Taiho na pansamantala lang ito. Tutulungan niya ang chairman na maibalik ang lahat sa kalaunan. Ang Co-Prosperity Center ang puso ng Kangho, kaya kahit makuha ni Chairman Park ang kalahati, walang magbabago sa pagmamay-ari. Pagkatapos, binuksan ni Taiho ang pinto para tumingin sa labas, at sa ibabang palapag, naroon din si Inha sa kumpanya. Ang labanan sa pagitan ng dalawang binata ay opisyal nang nagsimula. Bumaba si Inha sa basement para umalis nang makita niya si Director In na papalapit sa kanya. Pumasok siya at tumingin sa paligid ng may pag-aalinlangan. Patuloy na sinuri ng direktor ang kalusugan ni Taiho at sinabing hindi na niya kailangang bumalik dito. Sa oras din yon, sumakay si Inha sa elevator. Nakita ng direktor si Inha at kinabahan ng todo. Sinadyang bumagsak ang direktor para senyas kay Chairman Kang. Narinig ni Taiho ang ingay kaya lumabas para tingnan. Nakita niya si Inha doon.
Lumabas si Chairman Kang, sinabing nagpa-check up lang si Director In. Hiniling niya kay Inha na sumabay sa elevator kay Director In. Nagpaalam si Inha sa ama at pumasok sa elevator. Agad sinenyasan ni Chairman Kang si Taiho na lumabas. Sa elevator, tinanong ni Inha kung sino nang pinuntahan ng direktor. Ngunit nanatiling tahimik ang direktor. Sa basement, binalaan ni Inha ang direktor. Tumawag ang direktor kay Chairman Kang, may nahalata raw si Inha. Sinabi ni Chairman Kang kay Taiho na alam na ni Inha lahat. Hinimok ni Taiho na makipagkita kay Chairman Park mayong gabi. Sabi niya tatawag siya kay Chairman Kang mamaya. Pagkasabi nun, umalis na rin siya. Nakipagkita si Chairman Kang kay Chairman Park, nangakong tutulong. Agad sinabi ni Chairman Park na di nagbago si Chairman Kang. Handa siyang isuko ang dugo para sa Kangho. Inihayag ni Chairman Kang na bukas alis si Inha sa Kangho. Tinanong niya kung nagbago na ang isip ng kabilang panig. Sumakay si Chairman Park sa kotse at umalis. Samantala, umuwi si Inha at tinawagan siya ni Guan Jie, sinasabing nasa tour ng Kangho Group si Taiho. Nabalitaan din ni Huijo mula sa kapitan ng hudisyal na may kakaiba sa opisina ni Chairman Kang. Pinagbawalan niya ang lahat pumasok doon, kaya hinala ng kapitan na si Chairman Kang ang nagpalabas kay Taiho. Pinindot ni Taiho ang tawag para kay Haiwon. Sinabi nito na bumaba sa ground floor para magkita sa loob ng 5 minuto. Pumunta si Haiwon sa receptionist at kumuha ng VIP card na pampasok sa lahat ng palapag. Kinuha ni Taiho ang VIP card at nagtungo sa nais niyang palapag. Mabilis na umalis si Haiwon. Sumakay si Taiho ng elevator papunta sa pinangyarihan ng krimen. Pumasok siya sa kwarto at naalala ang gabing iyon. Hawak ni Shinboni ang telepono para i-record ang mga eksena ng party. Nahulog niya ang telepono sa sahig at patuloy pa rin itong nagre-record. Bumalik si Chairman Kang sa Kangho, umupo sa bathtub at uminom ng alak. Sa oras na yon, dumating din si Inha. Gusto niyang ipaliwanag ang pagbisita kay Chairman Park, pero sinabi ng ama na matatapos ang kontrata niya bukas, alas 9 ng umaga at aalis siya sa Kangho. Agad na sinabi ni Inha na ginawa niya ang lahat ng makakaya. Tinanong niya kung bakit hindi kinikilala ng ama ang kanyang kakayahan. Inihayag ni Chairman Kang ang katotohanan mula sa paghiram ni Inha ng kakayahan ni Taiho hanggang sa pagpatay sa sariling kapatid. Binalaan niya ang anak na mamuhay ng tahimik para maawa siya at hindi siya parusahan. Nagalit si Inha at sinisi ang ama sa pagiging ganito niya. Narinig ito ng chairman, inatake sa puso at itinapon ang baso ng alak sa sahig. Pinaalis niya si Inha, kumuha ng gamot pero nahulog ito at siya'y bumagsak sa bathtub. Hinawakan ni Inha ang kwelyo ng ama at sinabing sa ngayon, kanya na si Kangho. Itinulak niya ang ama pababa at malamig na umalis. Sumakay si Huijo ng elevator papunta sa opisina ng ama at nakakitang basag na baso. Nakahiga ang kanyang ama na walang malay sa banyo. Naghintay si Huijo sa harap ng operating room. Dumating din ang ibang miyembro ng pamilya. Nang tanungin ni Director Jong bakit siya nandoon, nalito si Huijo. Dumating na rin si Haiwon. Nakaupo si Inha sa bahay nang tumawag si Haiwon. Nagulat siya nang malaman na buhay pa ang kanyang ama. Sinabi ni Director In na walang konklusyon pa dahil hindi nakainom ng gamot si Chairman Kang. Kailangan nilang maghintay hanggang mabawi ang malay niya. Sa oras na ito, nagsimulang lumitaw ang pangatlong anak. Naalala ni Inha na lumabas si Director In mula sa isang silid, kaya naisip na may lihim na espasyo sa loob. Umalis si Inha sa ospital at pumunta sa opisina ng kanyang ama. Binuksan niya ang pinto at nakakita ng silid tulugan sa loob. Napagtanto ni Inha na dito dating nakatira si Taiho. Nakasakay na ngayon si Taiho sa tren papuntang liblib na lalawigan. Bumaba si Prosecutor Ha, sumakay sa kotse at sumunod si Taiho. Sinabi ni Taiho na hindi siya nandito para sumuko. Wala talaga siyang pinatay na sinuman. Naimpluwensyahan niya si Prosecutor Ha, kaya nandito siya para magbayad utang. Naitala lahat ng nangyari sa gabi ng krimen sa telepono ni Shinboni. Binigyan ni Taiho si Prosecutor Ha ng tsansa. Ngunit inilabas ni Prosecutor Ha ang mga posas para sa kanya. Akala niya minamaliit siya ni Taiho dahil walang malakas na tao sa likod niya. Patuloy siyang hinimok ni Taiho, sinabing ito na ang huling pagkakataon para sa kanilang dalawa. Nakita rin ni Guan Jie si Taiho na kasama si Prosecutor Ha. Tatawagan na sana niya si Inha pero nagdesisyon siyang huwag na. Pagkatapos, binura niya ang video file ng kamera. Pumasok si Prosecutor Ha sa dating opisina niya bilang taga-usig. Doon, hinanap niya ang impormasyon tungkol sa kaso ni Taiho. Nangako si Taiho na kung walang video sa phone ni Shinboni, pwede siyang arestuhin. Nakaposa si Taiho sa kotse, naghihintay kay Prosecutor Ha. Nahanap din ni Prosecutor Ha ang telepono ni Shinboni. Sinubukan niyang i-charge ang phone pero may password. Umalis siya para i-unlock ito. Nang ma-unlock, binuksan niya ang photo folder pero walang laman. Ibinigay ni Prosecutor Ha ang phone kay Taiho para suriin mismo. Kinakabahan si Taiho nang makitang walang videos o pictures sa phone. Naghanap si Taiho sa ibang folder at nakitang nakasecure ang mga litrato at video sa ibang lugar. Napagtanto ni Taiho na mga video ito ng eksena ng pagpatay. Pagbukas ng isang video, nakita niyang bumagsak siya sa likod ng kamera ng gabing iyon.
Lumabas si Injo at pinatay ni Mugi-jun, ininiksyonan niya si Taeho. Patuloy na pinatay ni Mugi-jun si Shin Bonnie. May paan ng isang tao na pumasok. Kumalma si Taeho at sinabing magandang araw para bumalik. Ipinakita ni Prosecutor Ha ang mga video sa punong taga-usig. Bahagyang na-edit ang mga video dahil hiniling ni Taeho na tanggalin ang huling tao. Kailangan munang mahuli ni Prosecutor Ha si Mugi-jun, tutulungan siya ni Taeho na mahuli ang tunay na salarin. Sinabi ng punong taga-usig na maaaring magkaproblema si Prosecutor Ha sa pagkuha ng ebidensya ng walang pahintulot. Hiniling niya kay Prosecutor Ha na mag-impake at bumalik sa opisina ng taga-usig para magtrabaho. Kinaumagahan, pumunta si Taeho sa istasyon ng pulisya at sinabing darating siya para umamin. Samantala, pinangunahan ni Prosecutor Ha ang mga taga-usig sa Kangho Group at inihayag ang pag-aresto kay Mugi-jun. Sa oras na iyon, nakatayo si Inha sa itaas at tahimik na pinagmasdan ang pag-alis ng kanyang tauhan. Binasa ni Gwanji ang balita ng pag-aresto at labis siyang natuwa. Inihayag ni Director Chu na ipagtatanggol niya si Taeho sa ilalim ng libreng legal na programa ng Minton Law Firm. Lumabas na hiniling pala ni Chairman Kang kay Director Chu na tulungan si Taeho sa problemang ito. Inaalagaan din ni Huijo ang kanyang ama. Sinabi niya sa kanyang amang nasa koma na nahuli na ang tunay na pumatay sa kanyang kuya. Sinabihan niya ang ama na magising kaagad. Nakipagkita si Inha kay Chairman Park at kinumbinsi siyang tumulong para maging bagong may-ari ng Kangho. Ngunit sabi ng chairman, kung hindi nagkasakit si Chairman Kang, pinalayas na si Inha. Kung magising bukas, aalis si Inha sa Kangho ayon sa plano at hindi niya ito makukuha habang buhay si Chairman Kang. Umuwi si Inha at nakitang iniwan ni Haiwon ang singsing sa mesa at nawala. Galit na galit siya at lumipat na rin si Haiwon sa bagong lugar. Sinabi ni Mugi-jun kay Prosecutor Ha na matagal siyang binugbog at minura ni Injo. Kaya pinatay niya sina Injo at Shin Bon-a. Kahit tinanong ni Prosecutor Ha ang utak sa likod nito, sinabi niyang siya lang ang gumawa. Kinabukasan, hinimok ni Director Jiang ang mga board member na sumama sa kanya. Gusto niyang maihanda ang daan para sa anak na kunin ang Kangho Group. Bumalik si Taeho sa bilangguan at inanyayahan ang leader ng gang na uminom kasama niya. Habang nag-iinuman sila, sinabi ni Taeho na gumawa siya ng peking kumpanyang Gold Heart Investment sa Hong Kong. Ang layunin ay gawing chairman ng kumpanya si Inha. Kahit si Inha ay hindi alam ito. Kalaunan, pinalaya ang leader ng gang at sinalubong ng dalawang kasamahan niya sa bilangguan. Pumunta silang tatlo para kausapin ang babaeng kaklase nila noon para singilin ng utang. Ipinakita ni Haiwon ang mga dokumento tungkol sa Gold Heart Investment. Hiniling niya sa leader na magkunwaring si Michael Jiang, henyo sa pamumuhunan mula Cornell. Dumating din si Gwanji para sumali sa plano. Binaril niya dati ang kaibigan sa binti at sinabing hindi na siya kakampi ni Inha. Pagkatapos, pumunta si Gwanji sa bilangguan para kausapin si Taeho. Ipinahayag niya ang interes sa Gold Heart Investment na natuklasan niya. Masayang pumayag ang leader ng gang na makipagtulungan. Di nagtagal, tuloy-tuloy na naisakatuparan ang mga order ni Kangho. Agad na iulat kay Seongjo ang kakaibang pangyayaring ito. Pinuntahan niya agad ang kanyang ina at ipinakita ang kakaibang ratio. Tinawag ni Inha ang mga tauhan para siya satin ang Gold Heart Investment. Sinabi ni Haiwon kay Taeho na halos tapos na ang lahat. Ang natitira na lang ay lumabas siya at simulan ang laban. Pagkatapos noon, naganap ang pagdinig ng apela ni Taeho. Hiniling ni Director Chu sa hurado na bigyan si Taeho ng pagkakataon. Humingi ng paumanhin ang hukom at idineklara si Taeho na walang sala. Kinabukasan, opisyal nang lumabas ng bilangguan si Taeho. Nang marinig ito, pinaimbestiga agad ni Inha ang kabilang panig. Nang gabing iyon, umuwi na si Inha. Naalala niya ang sinabi ni Chairman Park na hindi magkakaroon ng Kangho si Inha kung buhay pa si Chairman Kang. Naalala rin niya ang malamig na mga salitang sinabi ng kanyang ama sa kanya. Kaya't nagpasya si Inha na magmaneho papunta sa ospital. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kwarto ng kanyang ama. Sinabi niyang dapat namatay na ang kanyang ama noong gabing iyon para hindi na niya maranasan muli ang sakit na ito. Bubuksan na sana ni Inha ang tubo ng paghinga nang biglang dumating si Taeho at pinigilan siya. Pagkatapos, nagtungo ang dalawa sa bubong para mag-usap. Sinabi ni Taeho na kung namatay si Chairman Kang, wala sanang makukuha si Inha. Tinanong din ni Taeho kung hindi ba siya pwedeng bumalik sa dating Inha na una niyang nakilala. Tinanong ni Inha kung hindi ba layunin ni Taeho na gawin siyang chairman ng Kangho, bakit siya pinigilan. Agad na nagsalita si Taeho para turuan ng leksyon ang kanyang hangal na kaibigan. Patuloy na pipigilan ni Taeho si Inha dahil alam na niya ang buong katotohanan. May sapat na ebidensya si Taeho at sa huli wala nang matitira kay Inha. Anak man ni Chairman Kang si Inha, kung wala si Taeho, di matutupad ang pangarap niya. Pagkasabi nun, umalis na si Taeho. Tumawag si Inha sa isang tao. Sa bilangguan, naghahanda ng matulog si Mugi-jun nang dumating ang gwardiya. Sinabi ng gwardiya na may bumisita kay Mugi-jun, pumunta si Mugi-jun sa meeting room at nakakita ng cellphone sa mesa. Biglang nag-vibrate ito. Sinagot ni Mugi-jun ang tawag at nalaman na si Inha pala ito. Sabi ni Inha, gusto niya sanang makipagkita pero maraming nagmamasid sa kanya. Malapit na raw siya sa layunin kaya di siya pwedeng tumigil.
Nangako si Mo Gi-jun na siya ng mananagot pero takot siya sa posibleng bitay. Pagkatapos, inakay ng gwardiya si Mo Gi-jun palabas. Bigla, sinaksak ng gwardiya si Mo Gi-jun gamit ang matalim na brush kaya bumagsak siya. Umalis ang gwardiya at iniulat ang nangyari kay Inha. Bumalik si Taeho sa kanyang base. Naalala niyang sinabi niya kay Chairman Kang ang tungkol sa Goldheart Investment. Nilikha ang kumpanya para protektahan ang chairman sa mga kalaban na gustong makuha ang shares ni Kang Ho. Pinayuhan din niya si Chairman Kang na ilabas ang bahagi ng pondo sa ibang bansa. Sisimulan na niyang in-neutralize ang mga kalabang puwersa. Noon din, nakatanggap si Gwang Ji ng email mula kay Seongju na gustong makipagkita kay Michael Jang. Kinakabahan ang leader ng gang pero sabi ni Taeho, hindi sila hahamakin ni Seongju dahil malaki ang shares nila. Pinuntahan ni Huijo ang hipag at sinabing ang mga shares ni Injo ay para sa pamilya Kang lang pero sabi ng hipag, negosyo niya yon. Hiniling ni Huijo sa hipag na gamitin ang shares para tulungan si Seongju. Pinaalalahanan niya ang hipag tungkol sa pagkakakilanlan pero tumawa lang ito ng mapangutya. Tinawagan ni Director Jong ang anak at hiniling na isama ang Goldheart Investment sa kanilang panig. Sabi ni Seongju na nagpadala na sila ng liham na pumapayag makipagkita. Tinanong niya kung nasa panig nila ang ibang shareholders. Sabi ng nanay niya, parang isda sila sa lawa ni Kang Ho, pipili ng may-ari base sa benepisyo. Sinabihan din ni Seongju si Congressman Lee na tumulong sa kanila. Samantala, kinausap ni Inha si Chairman Park tungkol sa Kang Ho shares na hawak ng Goldheart Investment. Si Michael Jang ay karaniwang pumapanig sa nag-aalok ng pinakamahusay na deal. Kung hindi makukumbinsi si Michael Jang, mabibigo ang paghahati ng Kang Ho. Inutusan ni Chairman Park si Inha na gawin ang lahat para makuha si Michael Jang. Kung hindi, pababayaan niya si Inha anumang oras. Pumunta sina Director Jong at anak para makipagkita kay Chairman Michael Jang pero nakita si Inha doon. Sinabi ni Inha na tinawag siya ni Chairman Michael Jang para sa isang pulong. Inihayag ni Inha ang hangaring maging pinuno ng Kang Ho kina Director Jang at Seongju. Biglang may nagbukas ng pinto at pumasok. Si Taeho pala. Nagpakilala siya bilang chairman ng Goldheart Investment. Aalis na sana si Director Jong pero sinabi ni Taeho na siya ay namamahala sa lahat ng lokal na negosyo. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang business card. Umupo rin si Director Jang para ipagpatuloy ang pulong. Nang paalis na si Taeho, hinarang siya ng kotse ni Inha. Lumabas siya at sinabi kay Taeho na ito ang lihim. Sabi ni Taeho, dati niyang pinipigilan si Inha, di ba? Sabi ni Inha, di niya papayagan ang gusto ni Taeho. Kinumpirma ni Taeho na nasusunod siya at umalis. Maya-maya, habang pauwi si Inha, tumawag ulit ang hipag niya. Pumunta si Inha sa gallery para makita ang hipag niya. Sinabi nitong ibibigay sa kanya ang painting na to, umalis ang hipag tapos bumalik, sinabing ang painting ay tungkol sa pagtutulungan. May tawag ulit si Inha, ngayon mula kay Director Jong. Inimbitahan siyang kumain. Nang gabing yon, nagpunta si Inha sa mansyon. Pagpasok, nakita niyang kumakain sina Taeho, Director Jong, at Seongju. Umupo si Inha pero nang nag-toast sila, wala siyang bahagi. Nahiya si Inha, tumayo at nagpaalam na alis. Pagkatapos, naisipan ni Inha na tawagan ang isang komisyoner. Kinabukasan, sinabihan ng gwardiya ang isang preso na aprobado na ang pag-alis niya. Yun pala ang stepfather ni Taeho. Binigyan ng gwardiya ang bilanggo na si Kilso ng telepono at sinabing minomonitor ang bawat galaw niya. Lumabas ang stepfather ni Taeho at binuksan ang telepono. Nakita niyang may natanggap na mensahe. May larawan ng kanyang asawa na nakita sa bilangguan. Binisita ni Director Jong ang asawang nasa koma sa ospital. Tinawagan niya si Seongju para sa press conference bukas. Kinabukasan, may emergency press conference din sa Kang Ho Group. Sa templo, habang umaakyat ang ina ni Taeho, nakita niya ang marahas niyang asawa sa itaas. Agad siyang umatras. Lumapit si Kilso at inakusahan ang asawa na niloko at ipinakulong siya. Hiniling niyang makinig ito at patatawarin niya. Ngunit sa tingin ng asawa, masama ang trato sa kanila ng anak kaya di siya magsusori. Galit na sumulong si Kilso kaya umatras ang asawa sa takot. Sa kasamaang palad, aksidente siyang nahulog patalikod. Iniwan ng asawa ang kanyang misis na nakahiga sa isang polusyon ng dugo. Sa oras na yon, sina Director Jang at Seongju ay naghahanda ng umalis sa mansyon para sa press conference. Bigla, maraming sasakyang pulis ang dumating at pinalibutan sila. Inanunsyo ng isang pulis ang pag-aresto kay Director Jang sa krimen ng pagtapon ng bangkay, panunuhol at katiwalian. Si Department Head Muon ay nakaranas din ng parehong kapalaran dahil sa pagtapon ng bangkay. Sinimulan ng mga pulis na pusahin ang dalawa at ihatid sila sa himpilan. Sa press conference, nagkagulo ang lahat nang hindi nila nakita ang nag-organisa nito. Biglang pumasok si Director Inha, nakataas ang ulo. Lumabas na binigyan pala ni Inha ang mga tauhan niya ng mga dokumento. Tungkol sa hit and run ni Director Jeong at sa kanyang slush fund ang nilalaman. Pagkatapos, inutusan niya ang staff na ibigay agad ito sa pulisya. Kumpiyansang inihayag ni Inha na si Chairman Kang ay hindi pa gumigising at ginagamot ng mga top doktor sa Kang Ho Hospital. Nagkakagulo ang grupo dahil sa patuloy na paglabas ng maling impormasyon.
Kaya ngayon, idineklara niya ang state of emergency para sa Kangho Group. Hiniling din niya na maging acting chairman hanggang maging normal ang lahat. Nangako rin siyang pamumunuan ang grupo sa krisis ng may karunungan. Pinanood ni Seungju ang talumpati ng live at agad itinapon ang telepono. Dumalo rin si Taeho sa press conference na ito. Maya-maya, nagulat ang reporter nang malamang naaresto si Director Jeong ng Kangho Group. Nang bumalik si Taeho sa base, sinabi ni Gwanji na kapag naaresto si Director Jeong, lilipat ang lahat ng taga-suporta nila sa panig nina Inha at Chairman Park. Tanging oras na lang ang hinihintay bago maging chairman si Inha. Nang mga oras na yon, nakatanggap si Taeho ng larawan na nagpapakitang pinalaya na ang kanyang amain. Agad-agad na nagmaneho si Taeho para hanapin ang kanyang ina. Nagbanta ang amain na hindi niya pababayaan ang ina ni Taeho kapag nakalaya siya sa bilangguan. Pinuntahan ni Huijo si Inha para itanong kung bakit inaresto ang kanyang ina at ano ang karapatan niyang magsalita sa press conference. Malamig na sinabi ni Inha na huli na para iligtas ang kanyang ina. Nagulat sa kasuklam-suklam na ugali ng kapatid, sinabi ni Huijo na hindi na siya ang dating Inha at talagang nawala na ang kanyang pag-isip. Pagkatapos sabihin yon, umalis na rin si Huijo. Sinubukan ni Seungju at ng kalihim na tawagan sina Director Choi at Congressman Lee, ngunit hindi sila makontak. Lumabas na ang dalawang ito ay nag-uusap at sinadyang hindi sagutin ang mga tawag ni Seungju. Nagpahayag din si Congressman Lee ng dismaya sa pagkatalo niya mula nang makipagsanib kay Seungju. Hinimok ni Dir Choi si Congressman Lee na pumanig kay Inha dahil siya ang chairman ng Kangho. Pinuntahan ni Inha ang kanyang kapatid sa ama. Tumango siya at humingi ng tawad sa pag-angkin ng entablado sa press con na kanilang inihanda. Pagkatapos, inuyam ni Inha si Seungju tungkol sa insidente ng kanyang ina. Galit na sinuntok ni Seungju si Inha at pinahiya ang nakababatang kapatid. Agad niyang pinalayas ang nakababatang kapatid. Gayunpaman, lumabas si Inha na may ngiting tagumpay sa mukha. Pumunta si Taeho sa ospital para kilalanin ang bangkay ng kanyang ina. Labis siyang nagsisi sa pagpayag sa ina na umalis at sa kawalan ng tapang na humarap dito. Nagsimula siyang umiyak ng may panghihinayang. Sina Inha at Chairman Park ay nakipagsanib sa Congressman Lee at Dir Choi para sa kapangyarihan. Nangako rin si Inha kay Chairman Park na kapag naging maayos ang board meeting, kalahati ng Kangho ay magiging kanya. Itinaas ng lahat ang kanilang mga baso para ipagdiwang ang magandang pakikipagtulungang ito. Nakatanggap din si Inha ng tawag na nagbigay alam sa kanya tungkol sa kalagayan ng ina ni Taeho. Malungkot na nakaupo si Taeho sa burol kasama ang kanyang mga kasamahan sa lihim na samahan. Nagbahagi rin si Gwanji ng mahalagang impormasyon na kanyang natuklasan. Ang bilanggo na si Kilsu ay pinalaya sa loob ng 2 gabi at 3 araw. Ngunit bumalik siya sa kulungan 1 araw lang matapos siyang palayain. Narinig ito ni Taeho at lubos na nagduda. Bigla, dumating si Seungju sa burol. Sinabi niya kay Taeho na wala ng ina ang kanilang mga pamilya. Inisip niya na iisang tao lang ang may kagagawa nito. Pagkatapos, nakipag-usap siya kay Taeho ng pribado matapos ang burol. Nakatayo si Taeho sa harap ng huling hantungan ng kanyang ina. Sa sandaling yon, dumating din si Haiwon at kinausap si Taeho. Mula pagsilang hanggang ngayon, pakiramdam niya ay walang tunay na ina, ngunit may kahangahangang inang laging nagdarasal para sa kanyang kinabukasan. Naisip niyang ito ang dahilan kung bakit siya palaging matapang at tiwala sa sarili. Pagkatapos, ibinigay niya kay Taeho ang alaala na iniwan ng kanyang ina para sa kanya. Sinabi rin niyang siya ang pinakamalakas na taong nakilala niya, kaya't lagi siyang kumakapit dito para makarating sa kanyang kasalukuyang posisyon. Hinimok din niya si Taeho na huwag bumagsak ngayon. Pagkatapos, sinimula ni Taeho na basahin ang liham na iniwan ng kanyang ina. Sa liham, hiniling ng kanyang ina na bitawan niya ang mga masasamang nangyari noon. Umaasa ang kanyang ina na ang pagpaparaya ay palaging kasama ng kanyang anak sa hinaharap. Binasa ni Taeho ang sulat at hindi maampat ang kanyang pag-iyak. Nagpasya siyang magmaneho patungo sa dating tirahan nila ng kanyang ina. Pumasok si Taeho sa simpleng bahay at inilagay ang larawan ng kanyang ina. Naalala niya rin na dito sa mapayapang nayon nagsimula ang kanyang pagkakaibigan kay Inha. Tinanong niya ang sarili kung bakit ganito ang nangyari. Tumayo si Inha sa opisina ni Chairman Kang at tiningnan ang Royal Road Project. Sinabi niya sa sarili na dumating na nga ang araw na ito. Kinabukasan, handa na ang pulong ng mga shareholder. Ang plakang may nakasulat na Chairman Inha ay nakalagay sa podium. Bumisita si Seungju sa kanyang ina sa bilangguan. Agad hiniling ni Director Jeong sa anak na ibalik ang Kangho dahil kanya raw ito. Bigla, sumigaw si Seungju na tapos na ang lahat. Pagod na siya sa pagsunod sa pangarap ng kanyang ina. Dahil sa ambisyon, itinulak niya ito sa posisyong ito. Hindi siya masaya at laging insiguro dahil kailangang magbigay lugod sa iba. Gusto niyang tumigil at gusto rin ni Seungju na tumigil ang kanyang ina. Pagkatapos noon, napaiyak si Seungju at ang kanyang ina. Masayang sumakay si Chairman Park papunta sa pulong ng Kangho Group. Biglang tumawag ang anak niyang doktor na nagtatrabaho sa bilangguan. May sasabihin daw siya sa kanyang ama. Tiniis niya si Inju at naging adik siya. Gusto na rin niyang mawala sa mundong ito. Humingi ng tawad ang ama sa palagiang pagkagalit sa nakaraan. Nangako siyang gagampanan na niya ang tungkulin bilang ama.
Samantala, nagmaneho si Inha papunta sa Kangho Group kasama ang dalawang tauhan. Dumalo si Seongju sa pulong at umupo katabi si Huijo. Sa oras na yon, dumating din ang hipag at humingi ng pwesto kay Director Choi. Tapos, umupo rin si Ko Hee-chan sa parehong panig ng kaaway ni Huijo. Bigla, pumasok ang sekretarya at may ibinulong kay Seongju kaya agad umalis. Umakyat sina Inha at dalawang katulong sa elevator para sa pulong ng shareholders. Pero pagbukas ng pinto, naghihintay na pala si Prosecutor Ha. Inanunsyo niya ang pag-aresto kay Inha sa pagpatay kina Inju at Mo Gi-jeon. Habang matigas ang ulo ni Inha, biglang lumitaw si Taeho. Agad na tumawa si Inha nang may malamig na tingin. Sobrang nabahala si Director Choi nang mabalitaang naaresto si Chairman Inha. Nakatanggap si Taeho ng tawag mula sa isang babaeng doktor. Sinabi nito na gusto siyang makausap ng kanyang ama. Noon din, may dalawang dating preso na humadlang sa gwardiya sa kalye. Lumitaw ang leader ng gang at sinabing noong nakakulong siya, pinilit siyang makinig sa gwardiya. Pero mayong malaya na siya, kabaligtaran ang lahat. Hindi dapat lumabag ang mga gwardiya sa kanilang profesional na etika. Dumating si Guan Ji at hiniling sa gwardiya na sumunod at makipagtulungan. Pagkatapos, kinaladkad din palayo ang gwardiya ng bilangguan. Bumalik si Chairman Park sa opisina at nakita si Taeho na naghihintay. Sinabi ni Taeho na ipinangako ni Chairman Kang ang Kangho Energy Company sa kanya. Abala si Taeho sa pagpili ng susuportahan kaya hindi napansin ang pagtaas ng stock. Sinabi ni Chairman Park na nakita niya ang batang Chairman Kang kay Taeho. Hiniling ni Taeho na huwag nang makialam kay Inha at siya na lang ang alagaan. Samantala, nagsimulang tanungin ni Prosecutor Ha si Inha. Gayunman, naisip ni Inha na mali ang pag-aresto sa kanya nang walang ebidensya. Agad na nagsenya si Prosecutor Ha at pumasok si Mo Gi-jeon, buhay pa pala. Nang gabing tinangkang patayin si Mo Gi-jeon, dumating agad ang doktor at nailigtas siya. Pagkatapos, nakatanggap si Taeho ng tawag mula sa babaeng doktor. Sinabi nito na tama ang hula niya na inatake nga si Mo Gi-jeon. Noon, pumunta si Taeho sa bilangguan para lihim na makausap si Mo Gi-jeon. Tinanong niya kung alam nito kung sino ang gustong pumatay sa kanya, ang taong tatalikod sa kaibigan. Wala raw kaibigan si Inha, ginagamit lang siya nito para sa sariling kapakanan. Nangako si Taeho na tutulungan siyang makawala sa pagiging alipin at mabuhay ng malaya. Sa kasalukuyan, galit na hinawakan ni Mo Gi-jeon ang kwelyo ni Inha. Sinabi niyang ginawa niya ang lahat para protektahan si Inha. Tapos tinanong niya si Inha kung lagi niyang tinuring na aso si Mo Gi-jeon. Di inaasahan, malamig na sinabi ni Inha na kung aso siya, dapat niyang protektahan ang amo hanggang huli. Gusto ni Mo Gi-jeon na sampalin si Inha pero pinigilan siya ng mga taga-usig. Kinabukasan, sinalakay ng mga taga-usig ang Future Strategy Office kung saan direktor si Inha. Kinumpiska rin nila lahat ng dokumento doon. Sa ospital, nagmamadaling pumasok ang mga doktor at nurse sa kwarto ni Chairman Kang dahil humihinto na ang puso niya. Samantala, nakatanggap din si Inha ng pakete mula sa kanyang ama. May laman itong desisyon ng korte na kanselahin ang apelyidong Kang ni Inha. Ibig sabihin, babalik siya sa dating apelyido niyang Baek. Binasa ni Inha ang desisyon at natawa sa sarili niyang kabaliwan. Samantala, tinawagan ni Huijo si Taeho at sinabing gusto niyang makipagkita sa mansyon niya. Nang pumasok si Tae para makita si Huijo, bigla na lang lumitaw si Chairman Kang sa wheelchair. Lubos na nagulat si Taeho. Agad pumasok si Huijo para makausap ng ama si Taeho. Pagkatapos may ipinaalam si Chairman Kang kay Taeho. Kasalukuyang isinasagawa ang paglilitis kay Inha. Nang hina ng huling salita, tumingin si Inha sa dating mga kaibigan. Sabi niya, sabay silang naglakad pero magkaiba ang patutunguhan. Pagkatapos, sinimulan ng hukom ang pagbigkas ng sentensya. Pinatay ni Inha ang kapatid at tinangkang patayin si Mo Gi-jeon. Si Inha ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Pagkatapos, binisita ni Taeho si Inha. Sinabi ni Taeho na hindi niya patatawarin si Inha. Nang marinig ito, sinabi rin ni Inha na di siya hihingi ng tawad. Tinanong ni Taeho kung bakit niya yon ginawa sa kanya. Sinabi ni Inha na di niya maalala ang dahilan. Siguro dahil lang ito kay Taeho. Narinig to ni Taeho at sinabing masaya siyang naging magkaibigan sila. Lagi niyang naaalala yung unang beses na niyaya niya si Inha. Ipinakita ni Taeho ang Brad Pitt nilang tatlo at umalis na. May sasabihin sana si Inha kay Taeho pero di na itinuloy. Nagpaalam siya at sinabing di na sila magkikita sa labas. Lumabas na si Taeho ng bilangguan. Tiningnan ni Inha ang Brad Pitt nila ni Taeho at Haewon. Nagpa siyang mag-impake si Huijo para maglakbay. Sinabi niya kay Seongjo na baka matagal ang biyahe. Nangakong inom sila ni Seongjo pagbalik niya. Bumalik si Haewon bilang tagapayo sa politika. Nang gabing yon, hinanap siya ni Taeho para mag-beer. Habang nag-inuman, tinanong ni Taeho kung bakit di bumisita si Haewon kay Inha. Sabi ni Haewon, gusto niyang mag-focus sa sarili niyang landas. Hinangaan niya si Taeho dahil nakamit niya ang mga mithi nang di nagbabago. Sinabi ni Taeho na hindi nagbago si Haewon. Namuhay pa rin sila ng matatag para makamit ang kanilang mga layunin. Hindi kailanman nagbago sina Taeho at Haewon. Noon sa bilangguan, may ginagawa ring masama si Inha. May luhang pumatak sa litrato nilang tatlo.
Mabilis na lumipas ang 3 taon. Si Seungjo ay naging chairman ng Co-Prosperity Cooperation Center. Sa kanyang pamamahala, lumago ang kumpanya ng higit sa 10%. Siya rin ang pinuno ng global business ng Kangho Group. Hinanap ni Taeho ang chairman ng Kangho sa napakataas na lugar. Sabi niya, natupad na ang pangarap ng chairman. Sa harap nila ang Royal Road at si Congressman Lee ang bagong pangulo ng Korea. Sa tulong ni Haewon, tagapayo sa politika, umakyat si Seungjo sa tuktok ng tour ng Kangho Group para makipagkita kay Chairman Taeho. 3 taon ang nakalipas, sinabi ni Chairman Kang kay Taeho na noong nasa ospital siya, muntik nang mawala ang Kangho, pero si Taeho ang tumulong sa grupo na malampasan ang krisis. Naniwala ang chairman na ang taong hindi nagmamalasakit sa Kangho para sa sariling interes ay maaaring maging may-ari ng 151st floor. Ngunit nabigo si Taeho na protektahan ang kanyang pag-ibig, mga kaibigan, at pamilya. Sa huli, wala siyang natira, pero binigyan siya ng chairman ng huling pagkakataon na ipagtanggol ito. Tinanong ni Taeho si Seungjo kung nagsisisi siyang hindi nakaupo sa posisyong dapat ay sa kanya. Sabi ni Seungjo, kung sasabihin niyang hindi, magsisinungaling siya, pero naniniwala siya sa pinili ng kanyang ama. Hindi siya kailanman pumili ng maling tao. Pagkatapos, pinaalalahanan niya si Taeho na huwag maging subjective. Kung magkakamali si Taeho sa pamamahala, akyat siya agad sa posisyong iyon. Ngumiti rin si Taeho at sinabing gagawin niya ang lahat. Sa loob ng kotse, nakatanggap si Taeho ng larawan mula kay Huijo. Ikinuwento niya ang kanyang kalagayan sa Mexico. Tumawag si Gwang Yi, nagtataka sa malaking perang pinadala ni Taeho. Sinabi lang ni Taeho na mag-enjoy sa bakasyon nang walang alalahanin. Nagsaya rin si Gwang Yi kasama ang grupo sa isang marangyang pool. Pumunta si Taeho sa Kangho Group at bumati kina Chairman Park at Seungjo. Pagkatapos, pinangunahan niya ang delegasyon papasok. Nang gabi, nasa 151st floor si Taeho may card para sa Kangho Children's Foundation. Pinagmasdan niya ang magagandang paputok sa kalangitan. Habang pinagmamasdan ni Haewon ang makukulay na paputok sa kalangitan, naalala ni Taeho ang panahong pinangarap niya ang ganitong sandali noong siya ay 18 pa lang. Ngayon na natupad na yon, may panibago na naman siyang layuning hinahangad.